Napatigil ako sa paghakbang nang mamataan ko si Jonah sa labi ng hotel. Maging si Rafael naman ay napahinto at nilingon ako. Nagtataka na sinundan niya ng tingin ng babae na pinagmamasdan ko. Sakto naman na napalingon sa akin si Jonah at nanlaki ang mga mata niya pagkakita sa akin. Napanganga pa siya at halata ang pagpapanik niya. Balak ko sana siyang kausapin pero mabilis siyang humakbang paiwas. Hindi pa man siya nakakalayo ay narinig ko ang boses ng isang lalaki na tumawag sa kanya. "Babe, let's go." Naagaw ng lalaki ang atensyon ko, maging si Rafael na rin. Alumpihit na lumapit si Jonah dito habang manakanakang sumusulyap sa amin. Sa tiyenta ko ay malaki ang pagitan ng edad ni Jonah at ng lalaki na kasama niya. Siya nga ba ang boyfriend ni Jonah? Muli kong itinuon ang mga mata sa lalaki. Gwapo siya, ngunit maaaring nasa late 40 na ang edad niya. Malayong malayo na sa edad namin ni Jonah. "Tito Manuel?" Tipid at malambing na boses ni Rafael. Nagtatakang nilingon ko siya. Napapatlag din si Jonah at nanlalaki ang mga matang sinulyapan si Rafael sa tabi ko. Maging ang lalaking kasama niya ay napakurap pagkakita sa amin. "Rafael, iho." Alumpihit na pagbati nito. Lumapit sa akin ang mga mata na lalaki, kaya ipinakilala ako ni Rafael sa kanya. "She's my wife, Angela." Pakilala ni Rafael sa akin. I've noticed that his tone isn't very friendly. Yeah, I heard you just got married. I'm sorry, hindi ako naka-attend. Congratulations." The man is attempting to keep the conversation light, despite Rafael's indifference in him. "No problem," wika ni Rafael. Sinulyapan ni Rafael si Jonah na agad na napatungo. Iniwasan din niyang salubungin ang mga mata ko. Parang hindi siya ang Jonah na matapang sa katrabaho ko. Napansin ng lalaki ang mga tingin na namin kaya napipilitang ipinakilala niya si Jonah sa amin. Meet Jonah. She's my girlfriend." "I see. I recognize her. She was Angela's colleague." Walang emosyon na sagot ni Rafael, ni hindi siya ngumiti kay Jonah. "Really? That's a good to hear." Alumpihit na sagot ng lalaki. Mukhang nahalata niya ang nakakatakot na tingin ni Rafael kay Jonah. "By the way, we have to go. It's nice to see you." Mabilis na paalam ni Rafael, ni hindi na niya ako binigyan ng chance na makapagsalita at hindi na rin niya hinintay ang sagot ng lalaking kausap niya. Iginiya na niya ako palayo sa dalawa at di maikakaila ang inis sa gwapo niyang mukha. "Galit ka ba? Kilala mo yung kasama ni Jonah?" Tanong ko pagkadating namin sa room. "Siya ang katrabaho mo, di ba? Mabuti na lang pala at ipinatanggal ko siya sa trabaho, ang Jonah na yon." Imbes galit na sagot niya. Pagkatapos ay tila napapagod na naupo sa sofa. Tumingala siya at pumikit ng mariin. "Ha? Bakit?" Naguguluhan ako sa ikinikilos niya. Bakit ba siya nagagalit? Nilapitan ko siya buhat sa pagkakaupo niya sa sofa. "Bakit ka ba nagagalit?" Marahas siyang napabuntong hininga. "Angela, the man she's with, siya ang asawa ni Tita Maricel." Nalaglag ang pangako sa pagkabigla, ni hindi ako nakakilos kaagad. "Really? Si Jonah ang girlfriend ng asawa ni Tita Maricel? Which means..." Nangilabot ako sa nalaman, kaya nanghina din akong napaupo sa tabi niya. Ilang minuto kami ni Rafael na hindi nag-iimikan. "Ibig sabihin si Jonah ang kabit ng daddy ni Oliver?" Wala sa sariling bulong ko. "Yeah." Walang buhay na sagot ni Rafael. Kaya pala nalaman niya ang tungkol sa amin ni Oliver. Simula noon, hindi na siya tumigil sa paninira sa akin sa opisina. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Pilit niyang itinutuon sa akin ang mata ng karamihan dahil may lihim din siyang itinatago. Wow, parang gusto kong balikan si Jonah at saktan. "That will be a waste of time and energy," komento ni Rafael. Umayos ako ng pagkakaupo at tiningnan siya. "Ang daming pasurpresa sa akin ng pamilya mo. Meron pa ba? Ano pa ba ang dapat kong malaman?" "About Tita Maricel and Tito Manuel. They separated almost 8 years ago. Wala akong masyadong alam sa naging away nila. Ang totoo, malapit kami ni Oliver noon.
We both love cars. Kaya pala ang dami mong sasakyan. Sagot ko at natawa din siya. Nagsimulang magbago si Oliver noong madalas na mag-away sina tita at tito Manuel. Sa paghihiwalay ng parents niya, wala siyang pinili. He went to Baguio and cut himself off from the rest of us. Tita Maricel was broken, but she is a tough woman. She moved on and focused all of her energy on running our family business. Napatango lang ako sa kwento ni Rafael. Alam ko na hiwalay ang mga magulang ni Oliver. Pero hindi naman niya sa akin nababanggit ang dahilan at ayaw niyang pag-usapan. Ang alam ko lang ay hindi siya masaya sa mga magulang niya. Kaya naman lahat ng oras niya ay ginugol niya na kasama ako at sa mga barkada niya. Buong akala ko talaga noon, ako lang ang nagpapasaya sa kanya. Oliver seems to be doing well in Baguio. Doon niya nakilala si Lucy and biglang napatigil si Rafael sa pagsasalita nang mapatingin sa akin. I'm sorry. No, okay lang. Shit, I almost forgot. You are Oliver's ex. Rafael, kinakalimutan ko na rin siya. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Pagbibigay diin ko. Sana naman ay tumino na iyon sa utak niya. Tinitigan niya ako. Tinitimbang niya ang katotohanan sa sinabi ko. Okay, let's stop talking about them. Sa huli ay sagot niya. Actually, I was hoping he'd bring up Grace's unexpected appearance at our wedding. Pero mukhang wala siyang balak talaga na sabihin sa akin. Okay, nagugutom na ako. Sagot ko na lang. Gusto mo bang bumaba para kumain? Tanong niya. Pwede bang dito na lang? Ang totoo ay napapagod ako. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap magpalaki ng baby sa tiyan. Palagi akong pagod at inaantok. Okay, nagpapadeliver na lang ako ng pagkain dito. Sagot ni Rafael. Ako naman ay nahiga na sa kama dahil parang hinihipa ng aking talukap sa antok. Sinulyapan ko si Rafael na nakahiga na sa sofa at nagbabasa ng magazine na naroroon sa loob ng room. Sa mga nakalipas na araw ay sanay kami sa ganito. Noong una ay naiilang ako sa presensya niya. Ngunit ngayon ay kampante na ako. Ang totoo nga, mas natatakot pa ako na masanay na ako sa kanya. Paano na lang kung bawiin na siya ni Grace? The thought of Grace and Rafael together makes my heart ache. Angela, narinig ko ang tawag ni Rafael kasabay na mahinang pagtapik sa aking pisngi. Ayaw ko pa sanang paistorbo, kaso ay napakakulit niya. Nagmulat ako ng mga mata at ang gwapo niyang mukha ang agad na sumalubong sa akin. Nagtatakang tiningnan ko siya. I was about to say something when I caught a whiff of something delicious. Agad na hinanap ng mata ko iyon at namataan ko ang mga pagkain na nakahain sa coffee table. Napansin siguro ni Rafael ang reaction ko, kaya bahagya siyang natawa. Andito na ang mga pagkain. Sabi mo gutom ka na kaya ginising na kita. Paliwanag niya. Nakatulog pala ako? Tanong ko habang inaayos ang buhok. Oo, ani niya at naglakad patungo sa isang sofa. Ang dami naman yan. Komento ko nang makasunod sa kanya. Punong-puno ng iba't ibang putahe ang mesa. Karamihan sa mga iyon ay seafood. I also noticed a bottle of wine and a can of juice. Nagsimula na kaming kumain at casual na nagkwentuhan. Paano mo nga pala nalaman ang tungkol kay Jonah? Naisipan kong itanong sa kanya. Nakakahanga na maging hitsura ni Jonah ay alam na alam niya. Sinabihan ko lang si Mr. Richard na kausapin ang manager mo. Sagot niya. You mean ang big boss namin? Si Mr. Richard ang CEO ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Iba talaga ang kayang gawin ni Rafael na ito. Angela, hindi mo man lang ba alam kung sino ang may-ari ng building na inuupahan ng kumpanya nyo? Noon ako natigilan. Maang natinitigan ko siya. I know is that Millenia has some offices available for rent. Isa ba doon ang building na inuupahan ng company namin? Tila naman nahulaan ni Rafael ang nasa isip ko dahil ngumisi lang siya. Kaya naman pala madali niyang nakausap ang big boss namin. Nakakahiya. Anong sinabi mo sa boss ko? Huwag ka na makikialam sa trabaho ko sa susunod. Banta ko sa kanya.
Why? Is it wrong to protect my wife? Tanong niya habang sumisimsim ng wine. Ang sarap naman pakinggan ng sinabi niya. Kung sana lang ay totoo na lang kaming nagmamahalan. Kung sana lang ay may nararamdaman din siya sa akin, kahit konti lang. Gusto kong umasa, kahit alam kong malaking kabaliwan iyon. Wala sa loob na napatitig ako sa kanya. Looking at him, bumilis agad ang tibok ng puso ko. Hindi ako ganito kaapektado ni Oliver. Minahal ko si Oliver ng sobra, pero ang nararamdaman ko kay Rafael ay ibang-iba. Malayong malayo sa nararamdaman ko kay Oliver. Napansin siguro ni Rafael ang pagbabago ng reaksyon ko, kaya bigla siyang nagtanong. Why? Wala lang, iniisip ko lang kung anong sitwasyon ko ngayon kung hindi kita nakilala. Kunot noong nagtanong siya. Do you think you will be in a better situation if we hadn't met? Hindi ko alam. Siguro oo, siguro hindi. Naramdaman ko ang mga titig niya sa akin. Nag-angat ako ng mukha at lakas loob na sinalubong iyon. Pero isa lang ang alam ko. Masaya ako na nakilala kita, Rafael. Habang sinasabi ko iyon, ay kay lakas ng kabog ng dibdib ko. Unti-unting nagbago ang reaksyon niya. Titig na titig siya sa akin and I know that look. Napalunok ako. I recognize this feeling. Ito ang naramdaman ko nung gaming nagkakilala kami sa bar. Gusto ko man pero hindi ko magawang bawiin ang mga mata mula sa pagkakatitig niya. Me too. I'm glad that I met you. Aniya. Kahit pa gusto kong pigilan ang sarili ay hindi ko na nagawa. Kusang tumaas ang mga kamay ko at automatiko akong inabot ni Rafael. Parang sadyang nagkaunawaan ng aming mga katawan. Sa isang iglap ay magkalapat na ang aming labi. Mariin akong napapikit habang tinutugon ang mga halik niya. Pinagsalikop ko ang mga kamay sa batok niya habang ang mga kamay niya ay nasa bewang ko. He tasted my mouth and I sighed in pleasure. While we were still kissing, he pulled over and sat me on his lap. Ngayon ay nakaibabaw ako sa kanya sa sofa na iyon at ang isa niyang kamay ay marahang hinahaplos ang hita ko. Lalo niyong binuhay ang pagnanasa ko. Wala akong pakialam kung ano ang magiging resulta ng ginagawa namin ngayon. Nakakasawa ng magpigil ng damdamin. Now, I'm just going to do what my heart desire. At ngayon, wala akong ibang gusto kundi si Rafael at ang mga halik niya. Nagpatuloy lang ang magkalapat naming mga labi ni Rafael. Kay tagal kong inasam ito, bigla ay naramdaman ko ang paglayo niya sa akin at agad akong nagbulat ng mga mata. Nabasa ko kaagad ang pag-aalilangan ng mga mata niya. Angela, I'm sorry. No. Putol ko sa sasabihin niya. Rafael, please, pakiusap ko. Maging ako ay nagulat sa sarili. Saan na napunta ang aking hiya? Heto ako at nakikiusap sa kanya na ipagpatuloy ang ginagawa namin. Higit na mas matimbang ang pagnanasa ko kaysa sa hiya. Tinitigan ako muli ni Rafael. His eyes are still brimming with lust. Bigla ay hinila niya akong muli at muling sinakop ang aking mga labi. He was kissing me harder this time. Bumaba ang mga labi niya sa aking leeg at napatingala ako, allowing him access. His kisses are making me gasp for air. Waring kay init din ang aking katawan at nang maramdaman ko ang mga kamay niya na nasa laylay ng damit ko ay parang lalo pa akong nasiyahan. Gusto ko nang hubarin ang mga damit para maibsan ng init na nararamdaman. Itinaas ko ang mga kamay para tuluyan siyang maghubad ng aking damit pang itaas at nang magtagumpay siya ay agad na naglakbay ang kanyang maliit na palad sa hubad kong katawan. I can also feel his growing manhood in between my thighs. Mabilis na inalis ng isa niyang kamay ang pagkakahuk ng aking bra at dahil doon ay wala na akong maitatago pa sa kanya. A wave of pleasure was over me when he captured my breast. Nakagat ko ang aking mga labi para pigilan ang mga ungol dulot ng sensasyong dala niyon. Don't hold it, Angela. Bulong niya sa akin. I soon felt wet down there. Parang hindi ko na kaya and I want him. I want you, Rafael. Bulong ko na may kasamang pakiusap habang nakapikit.
Bahala na kung ano ang iisipin niya sa akin. Napamulat ako nang umangat ako sa pagkakaupo. Binuhat niya pala ako at masuyong inihiga sa kama. Pagkatapos ay hinubad niya ang damit pati na rin ang short niyang suot. Hindi ko inalis ang mga mata sa kanya. I want to memorize every inch of him. Nang bumalik siya sa tabi ko, ay agad ko siyang inabot. Pinagsawa ko ang mga kamay sa pagdama na matitigas siyang balikat at likod. Muli akong napaungol nang maramdaman ang labi niya mula sa puno ng aking tenga hanggang sa aking balikat. I held my breath as I felt him enter me. Nabalot ako ng matinding sensasyon nang gumalaw siya sa ibabaw ko. Gayunpaman ay nararamdaman ko ang pagiging maingat niya marahil dahil sa pagbubuntis ko. Nagpatuloy lang siya sa paggalaw sa ibabaw ko at kalaunan ay sinalubong ko ang bawat ulos niya. I clung so tightly to his shoulder when I felt my orgasm. Pagkatapos noon ay pabagsak na nahiga si Rafael sa tabi ko. Pinagmasdan ko siya habang nakapikit. Unlike the night I first met him at that bar, I won't be regretting this. It's a memory I'll cherish for the rest of my life. Ipinagpatuloy ko lang ang pagmamasid sa kanya hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Nagising ako kinabukasan sa pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Hindi nga ako nagkamali dahil namataan ko si Rafael na nakaupo sa may tabi ko at pinagmamasdan ako. Sa tingin ko ay hinihintay niya akong magising. Agad akong bumangon at nang malaglag ang kumot na nakatakip sa akin ay nahantad sa kanya ang hubad kong katawan. Agad kong dinampot iyon at ginamit upang matakpan ang pagkahubad ko. Angela, simula ni Rafael. Nabasa ko ang matinding guilt na nakalatag sa kanyang mga mata. Angela, I'm sorry. Sorry, hindi ko yata gusto ang naririnig buhat sa kanya. Rafael, it's okay. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ginusto natin. No, Angela, it isn't okay. Tila gulong-gulo siya. Hindi ko man gustong maramdaman pero naiinis ako sa sinasabi niya at maging sa reaction niya. I know, hindi ito kasama sa usapan natin. Hindi ko dapat. Bakit Rafael? Ganun ka ba nandidiri sa akin? Hindi ko na napigilang itanong sa kanya. What? That's not what I mean. You misunderstood. Naiintindihan ko. You had sex with me pagkatapos ay sasabihin mong sorry? Bakit? Pinagsisihan mo ba na may nangyari sa atin? Angela, you're wrong. Madiin ang bawat salita niya, pero wala na akong balak pakinggan siya. My self-esteem has been hurt by his word. Kagabi ay umasa ako. I know I am a fool. I am so wrong. Kung ano man ang nangyari sa amin, that doesn't change anything. Hindi pa rin niya ako mahal. Dahil ba kay Grace? Kaya sobrang guilty ka? Nandun siya sa wedding, di ba? Kaya ka ba nagkakaganyan? Hindi ko na nagawang itago ang pait sa aking boses. Lalo pang nadagdagan ang sakit na nararamdaman ko pagkakita sa expression niya. Of course not. Walang kinalaman si Grace dito. Why are you even bringing her up? Siyempre, merong kinalaman si Grace dahil siya ang mahal mo at nandyan na siya. Now you feel guilty about having sex with me? Pagkatapos noon ay galit na tumayo ako at nagtungo sa banyo. Nilampasan ko siya at akmang hahawakan niya ako pero pinalis ko lang ang mga kamay niya. Pagkapasok ko sa banyo ay agad na tumulo ang mga luhang pinigil ko na ipakita sa harap niya. Alam kong hindi dapat magalit sa kanya. Simula pa lang ay malinaw na ang alok niya sa akin. Paglabas ko sa banyo ay wala na roon si Rafael. Wala na sa loob at lumabas ako ng kwarto namin. Napadpad ako sa dalampasigan para kalmahin ang sarili. Ano ba ang gagawin ko? Habang tumatagal ay pagulo ng pagulo ang sitwasyon ko, pati na rin ang damdamin ko. Maayos naman ang kasunduan namin ni Rafael kung hindi lang ako na in love sa kanya. Aaminin ko man o hindi, alam kong umasa ako na mamahalin niya ako, kahit konti lang. Pero sa pagdating ni Grace, malabo na iyong mangyari. Nakakahiya lang ang inasta ko sa kanya kanina. Binanggit ko pa si Grace sa kanya
At ako pa ang galit. Nakakahiya talaga. Paano ko kaya siya haharapin? Should I apologize? Angela, napapitlag ako pagkarinig sa boses ni Rafael. Nilingon ko siya, pero agad ko ding iniwas ang tingin. Naramdaman ko ang paghakbang niya papalapit sa akin at lalo akong kinabahan. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Naramdaman ko na siya sa tabi ko, pero hindi ko pa rin siya nililingon. Ang mga mata ko ay nanatiling nakatuon sa malawak na karagatan. Maya-maya ay napabuntong hininga siya. I'm sorry. Please, we're not supposed to spend this vacation this way. Tila nahihirapan siya sa sitwasyon at nang sulyapan ko siya ay puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sorry Rafael, alam kong hindi dapat ako magalit. You have every right to be mad at me now. Can you forgive me? Hindi pa rin niya maintindihan ang ikinagagalit ko. I doubt na maintindihan niya ako dahil wala siyang ideya sa nararamdaman ko sa kanya. Hindi niya alam ang pinanghihugutan ko. Nagseselos ako kay Grace at hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko pa kakayaning ilihim sa kanya. Inabot niya ang kamay ko at marahang pinisil iyon. Hindi ko naman siya kayang tiisin. Siyempre naman, hindi naman dapat ako magalit sa'yo. Of course, I forgive you. Sagot ko. Mahal kita. Gusto ko sanang idugtong, pero pinili ko na lang manahimik. Lalo lang magiging komplikado ang lahat. Lumipas ang mga araw at kasabay noon ang paglalim ng nararamdaman ko para kay Rafael. Gayunpaman, patuloy na naging bulag siya sa damdamin ko para sa kanya. Ilang linggo na ang nakalipas, pero wala pa rin nababanggit ang Lolo Miguel sa kondisyon niya kay Rafael. Marahil kapag nanganak na ako, ay sa kanya tuluyang tutuparin ang pangako kay Rafael na ipaubaya sa kanya ang pagpapatakbo ng milenya. Ang totoo ay ipinagpapasalamat ko pa nga iyon dahil nakakasama ko pa si Rafael. Oras na makuha na ni Rafael ang milenya ay pihadong ang paghihiwalay na namin ang kasunod. Sa ngayon, susulitin ko muna ang araw na asawa niya ako. Kahit papaano ay kontento naman ako sa sitwasyon namin. Hindi na namin napag-usapan ang namagitan sa amin sa hotel at hindi na rin iyon naulit pa. Nakabalik na rin ako sa trabaho at wala na akong naging balita kay Jonah. Hindi na rin ako nagkaroon ng panahon na isipin pa siya at wala na rin akong balak na ipagkalat pa ang natuklasan kong lihim niya. Sa trabaho ay halata ko ang higit na maayos na pakitungo sa akin ng mga kasamahan ko, lalo na ang boss namin. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Rafael sa tabi ko nang mapansin kong iba ang binabagtas sa daan ni Larry. Sinundo nila ako buhat sa trabaho at wala naman siyang nabanggit na pupuntahan namin. Nagpapatahi tayo ng gown para sa'yo. We'll be attending a gala next week. Tipid na sagot niya habang nakatutok ang mga mata sa cellphone. Para saan yung gala? Millennia organized that annually to raise money for the Millennia Foundation. Paliwanag niya. Dumating kami sa shop at agad akong sinukatan ng mga store staff. Hindi ko maiwasang mailang sa mga mata ni Rafael na nakasunod sa bawat kilos ko. If I hadn't know better ay iisipin kong nagagandahan siya sa akin dahil panay ang sulyap niya. Pero paanong mangyayari iyon? Ni ako ay hindi nagagandahan sa sarili dahil sa epekto ng pagbubuntis sa aking katawan. Nang matapos ay agad akong lumapit sa kanya. Sigurado ka bang isasama mo pa ako? Nakakahiya kasi ang laki na ng tiyan ko. Oo naman, buntis ka Angela kaya malaki ang tiyan mo. I'm sure people will understand. Natatawang sagot niya. Sumimangot lang ako. Hindi ko naisip na kailangan ko nga palang sumama sa kanya sa mga ganitong pagtitipon bilang asawa niya. Sa pagpapanggap namin ito, ang pagsama sa mga party lang ang ayaw na ayaw ko. Hindi ko na namalaya ng mga araw. Tumuntong sa 6 na buwan ng aking tiyan at ngayon na ang gala night na pupuntahan namin ni Rafael. Isinukat ko ang gown at natatawa ko sa itsura ko. Kitang-kita ang malaki kong tiyan at hindi ako sanay. Ramdam ko rin ang bawat galaw ng bata sa sinapupunan ko at kung minsan nga ay nagugulat pa ako. Baby, may pupuntahan tayo. Behave ka lang ha.
Kausap ko sa tiyan ko, habang masuyong hinaplos iyon. Napangiti naman ang makeup artist na siyang nag-aayos sa akin. Personal pa siyang nagtungo sa mansyon ni Rafael para tulungan akong mag-ayos. "You look lovely, Miss Angela. Napakagandang buntis mo naman." Puri niya sa akin. Nahihiyang ngumiti lang ako sa kanya. Naglakad na kami patungo sa sala at namataan ko doon si Rafael na naghihintay. His lips parted when he saw me and I noticed the spark of admiration in his eyes. "Ang ganda mo naman, Ma'am Angela." Bulalas din ni Aling Neng at napapalakpak pa habang pinagmamasdan ako. Hindi kaya binobola lang nila ako? Sa nakikita ko sa kanila ay parang gusto ko na nga maniwala na ang ganda ko ngayong gabi. Agad na lumukso ang puso ko nang tumayo si Rafael at humakbang palapit sa akin. He looked so dashing in his formal suit. Nakaka-insecure talaga ang kagwapuhan niya. "Are you ready? We need to hurry up so that we won't be late." I can tell he's happy because his eyes are brilliant. Ngumiti lang ako sa kanya at inabot ang braso niya. Magkasabay na kaming naglakad habang hatid kami ng tingin ni Aling Neng at Jessica. Sa labas naman ay naghihintay si Larry. "By the way, you look great." Pahabol pa niyang puri bago kami tuluyang sumakay ng sasakyan. Agad na nag-init ang pisngi ko sa simpleng papuri niyang iyon. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa isang 5-star hotel kung saan gaganapin ang gala na inorganize ng company nila Rafael. Hindi ko na nagawang iwasan ng media at ilang mga kilalang tao sa bansa. Lahat sila ay bumati sa amin habang papasok sa malawak na bulwagan. Namataan agad ang pamilya ni Rafael na naghihintay sa amin. "Rafael, Angela, my gosh, ang apo namin, he's getting bigger." Masayang salubong sa amin ang mami niya at agad na puna ang nakaumbukong tiyan. Nakangiting bumaling siya sa akin at nagbeso. "Kumusta ka, iha?" "Okay naman po, ma," sagot ko. Sa kagustuhan niya ay mama at papa ang itawag ko sa kanya. Kahit pa, nahihiya ako. "Ang ganda mo lalo," puri niya. Ang daddy naman ni Rafael ay nakangiti ding bumati sa akin. Hindi tulad nung nakaraan ay higit na madalas siyang nakangiti sa akin. Marahil ay napaniwala namin siya sa aming mga kasinungalingan. Bahagya pa akong nagulat nang mamataan si Krista sa tabi nila. "Hello ate," nakangiting bati niya. "Hello Krista," ganting bati ko sa kanya. Ilang minuto pa kaming nagkumustahan ng buong pamilya habang si Rafael ay naging busy na sa pakikipag-usap sa ilang mga kapwa niya negosyante at may mataas na katungkulan sa kumpanya nila. Habang pinagmamasdan ko siya ay lalo akong humahanga sa kanya. Kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga businessman doon na ang karamihan ay higit na matatanda sa kanya. Maya-maya ay tinawag na si Don Miguel para magbigay ng kanyang mensahe. Nakangiti akong pumapalakpak habang nakamatsyag sa Don nang mahagip ng mga mata ko si Grace na nakatayo doon di kalayuan sa pwesto namin. Agad na nabura ang ngiti ko. She looks stunning in her gown and I'm beginning to feel insecure. Nilingon ako ni Krista at alam kong napansin niya ang pagbabago ng mood ko. "That girl, ang kapal na mukhang magpakita dito na parang wala lang after what she did to Kuya Rafael." Inis na bulong niya. "Don't let her affect you." "Okay lang naman ako, don't worry about me." Napangiti ako sa nakikitang pag-aalala sa magandang mukha ni Krista. Muli kong itinuon ang mga mata kay Grace, pero ang nakatawag ng pansin ko ay ang lalaking lumapit at bumulong sa kanya. It was Oliver. Sinulyapan niya ako at nagtama ang aming paningin. Mabilis kong iniwas ang mga mata. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Hindi ko hahayaang makita niya sa mga mata ko ang pag-aalala. Hindi niya dapat malamang naaapektuhan ako sa presensya ni Grace. Hinanap ko si Rafael sa karamihan ng bisita. Naroon siya sa tabi ng daddy niya at seryosong nakikinig sa Lolo Miguel niya. Masayang tinapos ni Don Miguel ang mensahe. Hindi ko na magawang ngumiti dahil ang atensyon ko ay nasa bawat kilos na ni Grace. Pasimple kong pinagmamasdan kung lalapitan ba siya ni Rafael. Kaya gano'n na lang ang gulat ko
nang imbes ay nakangiting humakbang siya palapit sa akin. Halata din ang pagkagulat ni Krista at natahimik siya sa tabi ko. "Hi Angela," bati niya sa akin. Hindi ko alam kung paano si Grace pakikitunguhan. Napansin ko din ang pagkabahala sa mga mata ng mga tao sa paligid namin. Sigurado ako na sila yung mga nakakaalam ng nakaraan ni Rafael at Grace. "Hello Grace," ganting bati ko. "Oh, I'm surprised. Akala ko ay hindi mo ako kilala." Bahagya pa siyang tumawa. "Mahirap ang hindi ka makilala, lalo pa sa nakaraan yon ni Rafael." I'm here to offer Rafael a business opportunity, so don't worry about it. Humahanap lang ako ng tiempo para makausap siya ulit. I'm hesitant to bring it up to him at your wedding. I figure it wasn't the right time." "Anong business?" Hindi ko yata gusto ang ideya na mag-partner sila ni Rafael sa isang negosyo. "Oh, something about cars. You wouldn't understand." Madiin kong kinagat ang labi para pigilan ang sarili. Napagsalitaan siya ng hindi maganda. Paano niya nasabi na hindi ko maiintindihan ang negosyo na ino-offer niya? Kung hindi mo napapansin, Rafael loves car. Silang dalawa ni Oliver. Pero of course, si Rafael muna ang inaalok ko. I know, he loved car this opportunity. Alam ko kung gaano niya pinangharap ito noon. "Sana si Oliver na lang muna ang unang inalok mo." Malamig na sagot ko. Hindi ko kailangang ipakita sa kanya na natutuwa ako. Kahit pa ang alam ko na sa aming dalawa ay ako ang talo. Sa ngayon ay paninindigan ko na muna na ako ang asawa ni Rafael, kahit pa sa papel lang iyon. Unti-unti namang nabura ang ngiti ni Grace pagkarinig sa sinabi ko. Akmang magsasalita siya pero napigil iyon sa pagdating ni Rafael. "Grace?" Halata ang pagtataka niya. Saglit siyang tinitigan ni Grace at halatang natulala siya sa pagkakita sa babae. Walang nagsasalita sa kanila at basta lang sila nakatitig sa isa't isa. I felt completely out of place. Hindi ko na kayang tagalan ang sitwasyon ko kaya ako na ang nagpaalam. "Excuse me," paalam ko at mabilis akong naglakad papalayo. "Angela," tawag niya sa akin. Pero ang mga luha ko ay nagbabadya ng kumawala, kaya lalo ko pang binilisan ang paglalakad. "Rafael, I have something to tell you." Hindi pa ako nakakalayo at narinig ko pa ang boses ni Grace na pumigil kay Rafael. Nilingon ko sila at nakita ko ang atensyon ni Rafael ay nasa babae na. Para akong sinaksak. Napailing na lang ako pagkakitang magkausap na sila. Patuloy lang ako sa paglalakad at bala ko ay magtungo muna sa restroom pero mabilis akong hinarangan ni Oliver. "Naniniwala ka na ba sa akin? Look at them. Kitang-kita kay Rafael na mahal niya pa rin si Grace hanggang ngayon. I know the truth, Angela. Alam ko kung bakit kayo nagpakasal." Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Alam ni Oliver ang kasunduan namin ni Rafael? Paano niya nalaman at sino ang nagsabi sa kanya? Baka sa mukha ni Oliver ang pang-iinsulto habang nakatingin sa akin. Pilit kong itinago ang pagkabahala dulot ng mga sinabi niya. Hindi niya dapat makita na apektado ako. "Really? Alam mo kung bakit kami nagpakasal?" Kalmadong tanong ko. "Oo, nabuntis ka ni Rafael, hindi ba? At dahil mukhang pera ka naman, nag-demand ka naman na panugutan ka niya. Alam mo, noon pa ako nag-iisip kung bakit ka tumagal sa akin ng 6 na taon. Ngayon alam ko na, pera pala ang habol mo. At ngayon na nakilala mo si Rafael at sakto na nabuntis ka pa niya, sinamantala mo ang sitwasyon. Sa tingin mo ay mas mayaman siya? Kaya ka pumayag ka agad magpakasal?" Nagpanting ang tenga ko sa narinig. Hindi ko napigilan ang sarili at umigkas ang kamay ko para padapuin sana sa pisngi niya ang isang malakas na sampal, pero maagap niya iyong napigilan. Ang kapal na mukha niyang sabihin ako ng mukhang pera. Nag-init agad ang sulok ng mga mata ko dahil sa sama ng loob, pero di alintana ni Oliver iyon. Habang mahigpit na hawak ang kamay ko, ay patuloy siyang nagsasalita. "Well, guess what? He just using you. Alam mo kung bakit? Dahil may kondisyon si Lolo Miguel na kailangan niya makapag-asawa para tuluyang mapa sa kanya ang milenya. Iyon lang ang tanging gusto ni Rafael at hindi ikaw."
Wala akong pakialam. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin dahil mahal ko si Rafael. Karma mo na yan dahil sa pagiging manggagamit mo. Dahil hindi kanya mahal, si Grace ang mahal niya. Nakakaawa ka lang, Angela. Binitawan niya ang kamay ko at halos matumba ako dahil bahagya pa niya akong naitulak. Ang sakit ng puso ko. Ramdam na ramdam ko ang pagsisikip niyon dahil sa sama ng loob. Bukod sa matinding galit kay Oliver, ay kaakibat noon ang sakit dahil alam kong totoo ang sinasabi niyang hindi ako mahal ni Rafael. Kailan kita ginamit, Oliver? Bakit kailangan mo akong saktan ng ganito? Mahinang tanong ko sa kanya. Napakasakit lang na lumalabas sa kanyang bibig ang mga masasakit na salitang iyon na para bang wala kaming pinagsamahan. Alam niya na minahal ko siya ng totoo noon at kailanman ay hindi ko pinag-interesan ang yaman niya. Tila naman siya natigilan pagkakita sa reaction ko. Nawala ang galit sa mga mata at biglang lumambot ang ekspresyon niya. Guilt crossed his eyes at akmang hahawakan niya ako pero mabilis kong pinalis ang kamay niya. Nagmamadaling naglakad ako papalabas ng hall. Hindi ko kayang may makakita sa akin ng ganito. Madami akong nakasalubong na bisita. Pero dahil hindi ko katabi si Rafael, isa man sa kanila ay walang nakakilala sa akin. Kahit na anong pigil ko, ay mabilis na kumawala ang mga luha sa aking mga mata. Angela, I'm sorry. Kahit hindi ako lumingon, ay alam kong nakasunod sa akin si Oliver. Ayaw ko na siyang makausap pa. Pagdating sa labas ng hotel, ay hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko o saan pa ako pupunta para lang makatakas sa sitwasyon. Sa isang madilim at hindi matao na bahagi ako tumigil sa paglalakad. Doon ko pinakawalan ang mga hikbi. Sumasakit na ang ulo at lalamunan ko sa pagpipigil ng iyak. Narinig ko ang mga yabag ni Oliver na papalapit sa akin at lalo akong nakaramdam ng inis. Angela? Ano pa bang gusto mo, Oliver, ha? Lubayan mo na ako. Bakit ba kailangan mo pa akong saktan? Hindi ka pa ba masaya? Nagtagumpay ka na. Nagawa mo na akong saktan ulit. Sigaw ko, saka siya hinarap. I'm sorry. Please huwag kang magalit sa akin, Angela. Pakiusap niya. Napakalungkot na mga mata niya. Ramdam kong gusto niya akong lapitan at hawakan, pero natatakot siya. Ang mga mata niya ay nakikiusap. Hindi ko na siya maintindihan. Kanina lang ay galit na galit siya sa akin. Pagkatapos ngayon ay nakikiusap siya. Angela, wag mo akong lapitan. Agad akong umatras palayo nang humakbang siya palapit sa akin. Natigil naman siya na makita ang reaksyon ko. Nabasa ko ang pagguhit ng sakit sa kanyang mga mata. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit parang nasasaktan siya ngayon? What are you doing here with my wife? Nanuyo ang lalamunan ko at parang tinambol ang dibdib ko pagkarinig sa mapanganib na boses ni Rafael. Buhat sa likod ni Oliver ay nagtama ang mga mata namin. His dark eyes are getting even darker with rage. Humakbang siya papalapit sa akin at walang imik na hinawakan ako sa braso. Naglakad na siya pabalik sa hotel at parang robot na sumunod lang ako sa kanya. Nilampasan namin si Oliver na nakamasid lang sa amin. Pero bago pa man kami makalayo ay nagsalita siya. Alam mong sakin pero pinatos mo pa? Biglang natigil sa paghakbang si Rafael. Kasabay noon ang panandali ang pagdigil din ng pagtibok ng puso ko dahil sa kaba. Lalong nagdilim ang mukha niya dahil sa sinabi ni Oliver. Nilingon niya ang pinsan at sa isang iglap ay kinuwelyuhan niya ito. Rafael, awat ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Stop talking to her, Oliver. I am warning you. Stay away from her. Banta niya sa mababa pero mapanganib na boses. Why? So I won't tell her how much you still love Grace? Para hindi ko sabihin sa kanya na ginagago mo lang siya? Nakakalokong sagot ni Oliver. Rafael, sigaw ko nang makita kong inupakan niya ng suntok si Oliver sa mukha. Agad na bumagsak si Oliver sa sementadong daan at naago nila ang atensyon ng ilang tao sa lugar. Akman lalapitan niya pa ulit ito kaya hinawakan ko na siya sa braso para pigilan.
May ilang kakilala at security ng hotel na rin ang lumapit para pigilan sila. "Diyan ka magaling, Rafael. Sinasabi ko sa'yo, babagsak ka din." Hindi pa awat si Oliver at patuloy pa rin siya sa pagsasalita kahit napigil na siya ng mga security. Namataan ko na rin si Larry na agad na lumapit sa amin. "What is happening here?" Napapitlag ako sa britonong boses si Don Miguel. Nanginig ako sa kaba sa posibleng mangyari. Namataan ko din ang mga magulang ni Rafael at maging si Tita Maricel. "Oliver, God, what happened?" Agad niyang dinaluhan ng anak at sinipat ang pasa sa mukha, pero pinalis lang nito ang kamay niya. "Stop acting," asik ni Oliver sa ina. "What? Oliver, where are you going?" Nag-aalalang tanong ni Tita Maricel sa kanya. Tumalikod na si Oliver at naglakad patungo sa sasakyan. Hindi na niya pinansin pa ang ina na patuloy na humahabol sa kanya. Paglingon ko kina Don Miguel ay malungkot na pinapanood lang nila ang mag-ina. "Pasensya ka na, iha, kay Oliver. Kung minsan ay ganyan talaga siya. I hope you understand. Ikaw naman, Rafael, sana ay hindi mo na lang siya pinatulan." Si Don Miguel ang lumapit sa akin at humingi pa rin ng pasensya. Napapikit ako. Kung malalaman nila ang dahilan kung bakit sila nagkagulo ni Rafael, siguradong magagalit silang lahat sa akin. Sinulyapan ko si Rafael na tahimik lang pero bakas pa rin ang inis sa mukha. "Lo, we have to go. Wala na akong interes tapusin ang programa. I'm sorry." Imbes ay sagot niya sa lolo. Wala namang nagawa si Don Miguel kundi sumang-ayon. "Go, hindi na rin tama na makisaya ka pa rito. After what happened, makakaagaw ka lang lalo ng atensyon sa mga tao." Anito. Ang mami niya ang unang nag-react. "What? Pero Rafael, hindi pa man lang nagsisimula. Let them leave, Donna. Ako na ang bahala." "Sige na, Rafael." Salo ng daddy niya. Hindi na niya hinantay ang sagot ng mami niya. Agad na siyang naglakad patungo sa sasakyan at napipilitang sumunod ako sa kanya. Habang naglalakad ay nahagipan ng mga mata ko si Grace na nakamasid sa amin sa di kalayuan. Bakas ang pag-aalala sa mga mata niya. Alam kong napansin siya ni Rafael dahil bahagya pa siyang napahinto sa paglalakad. Muli, nabalot ng kakaibang lungkot ang aking puso. Wala kaming imikan ni Rafael sa sasakyan hanggang sa makarating kami sa mansyon niya. Maging si Larry ay iwas na iwas din sa amo. Ang kanina ay masayang gabi ay napalitan ng lungkot. Alam kong galit siya sa akin. Marahil, minasama niya ang pagkakita sa akin at kay Oliver na magkasama. Maging ang mga kasambahay namin ay nahulaan na nagalit si Rafael nang dumating kami. Binati nila si Rafael pero dire-diretso lang siyang umakyat sa ikalawang floor. Nagtatanong ang mga mata nila nang tumingin sa akin. Bahagya lang akong umiling, saka sumunod kay Rafael sa kwarto. Naabutan ko siyang nagbibihis. "Rafael, mali ang iniisip mo." Simula ko. "I don't know if I can still trust you, Angela. Nawala lang ako saglit. Naroon ka na ulit kay Oliver. Hindi mo ba talaga siya kayang matiis? Paano kung makita kayo ng pamilya ko?" Inis na sagot niya. Siya ang lumapit sa akin. Hindi na siya nagsalita. Tiningnan lang niya ako pagkatapos ay umiling. Kahit pa hindi siya magsalita, ang mga mata niya ay puno ng disappointment ay sapat para masaktan ako ng lubos. Hindi na siya naniniwala sa akin. Gusto kong magpaliwanag pa pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon dahil lumabas na siya ng kwarto. Marahil ay doon na siya sa kabilang kwarto magpapalipas ng oras. Nanghihinang napaupo ako sa kama. Kasalanan ko ang lahat. Hanggang kailan ko kaya mapapanindigan ang magulong sitwasyon namin ni Rafael? Labis ang lungkot na nararamdaman ko sa bawat araw. Ramdam ko ang pag-iwas sa akin ni Rafael. Hindi man niya ipahalata, ramdam ko ang pader sa pagitan namin. Hindi tulad noong una, naging malayo ang loob niya sa akin. Iniisip ko nga kung dahil ba iyon sa nangyari sa kanila ni Oliver o dahil na ba kay Grace. Nahihirapan na ako sa sitwasyon at gusto kong magtanong sa kanya ng tungkol kay Grace pero hindi ko magawa.
Tuluyan nang nawala ang pag-asa ko na mamahalin din ako ni Rafael. Ma'am Angela, kumain ka na. Hindi makakabuti sa bata iyang napakaunti mong kumain. Kailangan mo ng nutrisyon. Untag sa akin ni Aling Neng. Naroon ako sa kusina at hindi ko na namalayan na nakatulala na lang ako. Pasensya na po Aling Neng, may iniisip lang po ako. Muli kong ipinagpatuloy ang pagkain. Nakatungo ako habang kumakain. Sa gilid ng mga mata ko ay napansin kong tumigil si Aling Leng sa ginagawa. Ramdam ko ang mga mata niya na nakamasid sa akin. Maya-maya ay naupo siya sa tapat ko. Ma'am Angela, pasensya na sa tanong ko, pero hindi po ba kayo okay ni Sir Rafael? Nabitin sa ere ang pagsubo ko. Maging sila Aling Leng ay napapansin pala ang kakaibang kilos ni Rafael. Malungkot na tumangulang ako. Huwag kang mag-alala, ganun lang po si Sir Rafael. Pero magkakaayos din po kayo. Normal sa mag-asawa po yan. Salamat po Aling Neng. Kung normal din siguro ang dahilan kung bakit kami nagpakasal, maaaring magkaayos pa kami. Pero sa sitwasyon namin, sigurado kong wala nang ibang nararamdaman sa akin si Rafael kundi disappointment. Kung kailan naman unti-unti kaming nagkakalapit, saka nangyari ito. Kaya naman pakiramdam ko ay ilang milya na ulit ang pagitan namin. Tulad ngayon, papasok ako sa opisina. Pero si Rafael ay kanina pang nakaalis. Nitong mga nakaraan ay nauuna na siyang pumasok pagkatapos ay gabing-gabi na rin siya umuwi. Hindi naman siya nagpapaliwanag kung ano ang dahilan. Hindi ko naman magawang magtanong. Nag-half day ako sa trabaho. Ngayon ang schedule ang check-up ko. Pero hindi yata iyon naalala ni Rafael. Nahihiya naman ako magsabi sa kanya na ipasundo ako kay Larry. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng karapatan na makisuyo sa kanya. Congratulations on your baby boy. Nakangiting anunsyo ni Dr. C. Napatitig lang ako sa kanya at hindi makapagsalita. I can't believe it. Tama ang hula ni Rafael, pati na rin ang mami niya. Makalipas ang ilang segundo ay sakalang ako tila natauhan at masayang hinaplos ang tiyan ko. May little Rafael na ako. Bulong ko na lalong nagpalawak sa ngiti ng doktora. Pagkatapos ng check-up ko ay nagdesisyon akong dumaan muna sa mall. Ayaw ko munang umuwi sa mansyon ni Rafael dahil mas nakakalungkot doon. Sa baby section agad ako dinala ng mga paa ko. Napangiti ako pagkakita sa mga damit pang baby at mga gamit na naroon. Gusto mo ba ito anak? Bagay ito sa'yo. Kausap ko sa bata sa sinapupunan ko. Para akong baliw na itinapat pa ang damit sa tiyan ko. Naramdaman ko na sumipa ang baby, kaya napangiti ako. Oh, gusto mo to? Sige, bibilhin ko na to sa'yo. Napangiti din sa akin ang sales lady na nakatayo malapit sa akin. Ganito pala ang maging ina. Hindi ko napigilan at ang dami kong mga gamit pang baby na nabili. Kahit papaano ay naibsan ang lungkot ko. Sana baby, magkausap na kami ng daddy mo. Malungkot na kausap ko sa kanya. Hahayaan ko ba na tumagal kami ni Rafael ng ganito? Kahit sa pagdating man lang ng baby namin ay maayos kami. Ano kaya kung puntahan ko siya at kausapin? Napalunok ako habang pumapara ng taxi. Buo na ang desisyon ko. Kung ayaw akong kausapin ni Rafael sa bahay, pupuntahan ko siya sa opisina niya. Makikiusap ako sa kanya na pakinggan ako. Alam ko limitado lang ang mga araw na magiging isang pamilya kami at magkakasama ng anak ko. Sana ay gugulo namin iyon ng maayos. Isa pa, wala naman akong ginagawang masama. Hindi ko hinahabol si Oliver tulad ng iniisip niya. Tumigil ang isang taxi at humugot muna ako ng malalim na hininga bago sabihin ang address ng opisina ni Rafael. Bit-bit ang pinamiling gamit pang baby ay pumasok ako sa modernong building na pinamamahalaan ni Rafael. Excuse me ma'am, saan po ang tungo nyo? Harang sa akin ng security. Kay Rafael, diretsyong sagot ko. Kahit pa ang totoo ay nakadrama ako ng kaba. Baka hindi siya maniwalang ako ang asawa ni Rafael. Lumingon siya sa kasama pagkatapos ay nagtanong ulit. Ano pong pangalan niyo ma'am?
Angela Santos Rodriguez. Why? Bawal ko bang bisitahin ang asawa ko? Hindi naman po ma'am. Pasensya na po. Sige po, pasok po kayo. Natakot na sagot niya. Ang mga mata ng ilang empleyado ay nasa akin. Nahalata ko din ang pasimpleng senyasa ng security at ng receptionist. Marahil, nagtatanong ang mga ito kung sino ako. Pagdating ko sa 25th floor, ay napatayo si Miss Rose pagkakita sa akin. Halata din ang pagkagulat sa dalawa niyang kasama. Miss Angela? Nagtatakang tanong niya. Nandyan ba si Rafael? Nailang na tanong ko. Napakunot no ako sa nakikitang pagkabahala sa mukha ni Miss Rose. Anong pihit siya at hindi mapakali na siya namang ipinagtaka ko. Yes ma'am, should I tell sir? No, pupuntahan ko na lang siya. Tanggi ko. Baka mamaya itaboy pa ako ni Rafael kapag nalaman niyang pumunta ako dito na walang paalam. Kung paalisin man niya ako, at least hindi sa harapan ng empleyado niya. Humakbang na ako papasok sa opisina ni Rafael habang si Miss Rose ay sumusunod sa akin. Miss, actually, si Rafael is in the middle of the meeting. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil binuksan ko na ang pintuan ng opisina ni Rafael. Agad siyang napalingon sa akin at kitang-kita ko ang pagkabigla niya. Nakaupo siya sa swivel chair niya. Wala namang kakaiba, not until my eyes caught the woman sitting on the chair in front of him. Grace. Saglit akong napatulala. She's here. Nilingon ko si Miss Rose na halos namutla sa kaba. Malamang ay kilala niya si Grace at kung sino ito sa buhay ni Rafael. Angela? What are you doing here? Si Rafael ang unang nakabawi at tumayo palapit sa akin. Bumaba ang tingin niya sa mga hawak ko na gamit pang baby, habang ang mga mata ko naman ay nakatuon kay Grace. Hi Angela. Pinapaliwanag ko lang kay Rafael ang details ng business na inaalok ko sa kanya. Baliwalang paliwanag ni Grace. Matamis siyang ngumiti sa akin, pero hindi ko magawang ibalik iyon sa kanya. Sinulyapan ko si Rafael na nakatitig sa akin. I should probably go. Hindi dapat ako pumunta dito. Ani ko at mabilis na tumalikod. Bakit ba nagpunta ako dito? Humakbang na ako palabas at si Miss Rose naman ay lalong napangiwisan na saksihan. No Angela, please stay. Sabay na tayong umuwi. Pigil sa akin ni Rafael. Gustong gusto ko nang umiyak dahil sa guilt na nakikita ko sa mukha niya. Hindi dapat ako nasasaktan ng ganito, pero anong magagawa ko? Alam kong nagtutubig na ang mga mata ko at nakikita iyon ni Rafael. Oo, nakakahiya, pero wala akong lakas na pigilan ng emosyon na sumasakop sa akin ngayon. Hindi na, aayusin ko pa ang mga gamit ni baby. Check up namin kanina. Paalam ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Rafael at napahilot sa ulo. I'm sorry, I forgot. Bakit hindi mo ako tinawagan? Okay lang naman, kaya ko namang pumunta doon ng mag-isa. Sagot ko. Tiningnan ako ni Rafael pero hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Hindi ako nagsalita at diretsyong lumabas ng opisina niya. Narinig kong inutusan ni Rafael si Miss Rose. Ma'am Angela, ihahati daw po kayo ni Larry. Tawag nito sa akin. Sinalubong ako ni Larry sa lobby. Tahimik na inabot niya ang mga bitbit kong gamit ni baby. Hindi siya nagsalita kahit pa nakikita niya ang pag-iyak ko. Habang bumabiyahe, ay panaka-naka niya lang akong sinusulyapan pero hindi siya nagkomento. Alam kong may alam siya sa sitwasyon namin ni Rafael. Marahil, isa akong malaking katatawanan sa mga mata niya. Pero kahit papaano ay nabasa ko ang pag-aalala niya sa akin. Pagdating sa mansyon ay patakbo ako nagtungo sa kwarto at doon umiyak. Nakita kong nakasunod ng tingin sa akin si Aling Neng at Jessica habang papaakyat ako sa kwarto. Pero hindi ko sila pinansin. Ramdam kong mahal pa rin ni Rafael si Grace at marahil mahal pa rin siya ni Grace. Ako lang ang sagabal sa kanilang dalawa. Nasasaktan ako at nagseselos kahit na hindi dapat. Nang mahimasmasan ay inayos ko ang mga damit ng baby ko. Sa ngayon, ang anak ko na lang ang nagpapasaya sa akin. Hinaplos ko ang tiyan at isang mapait na ngiti ang nagdanda sa aking mga labi.
Kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan. Kailanman ay hindi ako ni Rafael magagawang mahalin. Sa mga sumunod na araw ay naging napakabisi ni Rafael. Halos nawala na kami ng pagkakataon na mag-usap. Marahil dahil iyon sa negosyo na inalok ni Grace. Ngunit ang higit na bumabalabag sa akin ay ang madalas sa pagkahilo at pananakit ng tiyan ko. Nais ko sanang baliwalain ang nararamdaman, pero sa bawat araw ay madalas ko itong maramdaman. Tulad ngayon, sumasakit na naman ang tiyan ko. Unti-unti na akong natatakot, kaya naman ay gusto kong magpa-check up kay Doktora Si ngayon. Okay ka lang? Tanong sa akin ni Nina. Oo, medyo masakit lang ang tiyan ko. Sagot ko. Bahagya ko pang hinaplos ang tiyan. Baby, behave. Ang likot mo na siguro dyan kaya nahihirapan si mami mo. Kausap ni Nina sa tiyan ko. Sakto naman na sumipa ang sanggol sa tiyan ko na para bang naiintindihan si Nina. Namilog naman ang mga mata niya na makita iyon. Oh my God, narinig niya ako. Bulalas niya. Nagkatawanan kami pareho. Pero agad napawi ang tawa ko nang maramdaman ko ulit ang pagkirot ng tiyan ko. At pagkatapos noon ay hindi na gumalaw muli ang baby. Hinaplos-haplos ko pa ang tiyan pero walang epekto iyon. Maaaring paranoid na nga ako pero gusto kong makasigurado. Kahit nag-aalangan ay tinawagan ko ang opisina ni Rafael. Hello? Sa halip ay boses ng babae ang sumagot at alam kong hindi si Rose iyon. Hello? Nandyan ba si Rafael? Pakisabi si Angela to. Ah, Angela, Rafael isn't here. Putol ng babae. Sino nga pala to? Tanong ko. Hindi mo ba ako naaalala? Si Grace to, don't worry. Sasabihin ko sa kanya na tumawag ka. Para namang sinaksak ang puso ko ng patalim. No need, tatawagan ko na lang siya sa number niya. Nasa meeting siya, kaya baka hindi niya masagot. Maagap na sagot ni Grace. Gusto kong magtanong kung nandun na naman ba siya sa opisina ni Rafael, and I hate myself dahil umurong ang lahat ng lakas sa loob ko. Natatakot ako sa isasagot niya. Napatulala lang ako sa kawalan matapos kong ibaba ang telepono. Kahit anong pilit ko na huwag magpaapekto kay Grace ay bigo ako. Lalo pa ngayon na napapadalas ang pagpunta niya sa opisina ni Rafael. Kinakain ako ng matinding selos. Ang sakit dahil wala akong magawa. Ni hindi ko magawang magtanong sa sarili kong asawa. Gustuhin ko man pero hindi ko maituring ang sarili na asawa ni Rafael kaya hinahayaan ko lang sila. Pagdating ng uwian ay nagtungo ako sa parking lot. Kahit papaano ay palagi naman akong sinusundo ni Larry. Ngunit hindi pa man ako nakakarating sa pwesto ng sasakyan ay hinarang na ako ni Oliver. Agad ang pag-ahon ng inis na may kasamang takot pagkakita ko sa kanya. Sa ilang beses na nagkita kami, matapos ang paghihiwalay namin, ay pulos ng sama ng loob lang ang ibinigay niya sa akin. Anong kailangan mo? Malamig ang boses ko. Wala na akong maramdaman sa kanya ngayon, kundi galit. Angela, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Simula niya. Ano ba, Oliver? Di ba sinabi ko sa'yo? Layuan mo na ako. Ayaw kitang makita. Angela, please. I need you. Ikaw lang ang nakakaunawa sa akin. Pagsusumamo niya. Natigilan ako pagkakita sa kanya. I look at him closely. Samot-saring emosyon ang mababanaag sa mga mata niya. Naroon ang sakit at pagkalito. Agad ako nakadama ng awa, pero nang maalala ko ang masasakit na sinabi niya sa akin, ay agad iyong nabura. Bakit sa akin ka lumalapit? Hindi ba dapat sa asawa mo ikaw magsabi ng mga problema mo kung meron man? Walang emosyon na sagot ko. Akman lalakad ako, pero pinigil niya ako at iniharang niya ang katawan sa dadaanan ko. Oliver, sa pagkabigla ko ay bigla siyang lumuhod. Angela, please, be with me. Aaminin ko na nakipagbalikan ako kay Lucy dahil din yun sa kondisyon ni Lolo Miguel. Ipinagpalit kita sa isang pamana, Angela, at pinagsisisihan ko iyon. Please, magsimula tayo ulit. Pakiusap niya at inabot ang kamay ko. Bahagya pang pumiyok ang boses niya at tumulo ang mga luha. Hindi agad ako nakakilos. Ngayon,
Nauunawaan ko na. Naalala ko ang sinabi ni Rafael na ipapamana ni Lolo Miguel ang Milenia sa pinsan niyang matagal ng kasal kung hindi siya makakahanap ng mapapangasawa. Si Oliver ang tinutukoy niya. Talaga ba? Iniwan mo ako dahil sa kondisyon ng lolo mo? Hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Basta na lang niya ako iniwan sa ere noon at ang pamana ang dahilan. Bakit ba kailangan ako ang masaktan dahil sa mga kondisyon ni Don Miguel? Matatanggap ko pa kung iniwan niya ako dahil sa mahal niya pa rin ang asawa niya. Pero ang malaman na ipinagpalit niya ako sa pamana ay higit na masakit sa akin. Hindi ka mahal ng asawa mo, Angela. Ako, mahal kita. Yan ba ang tinatawag mong pagmamahal? Ang dali mo akong binitawan. Itinulak ko siya sa matinding sama ng loob. Pagtayo niya, ay agad ko siyang pinagbabayo sa dibdib. Tinangka niya akong yakapin, pero mabilis akong umiwas. Gumuhit naman ang sakit sa mga mata niya dahil sa ginawa ko. I'm sorry, Angela. We're together for 6 years. Sa tingin mo ba talaga hindi kita minahal? Mahal kita hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang mahal ko. Sa'yo lang ako naging maayos, Angela. Simula nung makilala kita, maraming nagbago sa akin. Pinagsisisihan ko nang iniwan kita. Ikaw ang kailangan ko. I feel so lost. Kalimutan mo na ako, Oliver. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi niya. Kahit pa maghiwalay kami ni Rafael, wala akong balak na maging parte pa ng buhay niya. Pati ba ikaw ay ayaw na rin sa akin? Talaga bang mahal mo si Rafael? Puno ng lungkot ang boses niya. Oo, mahal ko siya. Kaya bumalik ka na lang sa asawa mo. Sagot ko. Nagdilim ang mukha niya, pero bago siya makapagsalita ay mabilis na akong tumalikod. Tinakbo ko ang kinaroroonan ng sasakyan at mabilis na sumakay doon. Ayaw ko siyang makita o makausap pa. Dumaan pa si Oliver sa harap ng sasakyan namin at alam kong napansin siya ni Larry. Sana lang ay hindi siya magkwento kay Rafael. Napapagod na napasandal ako sa upuan. Parang lalong sumama ang pakiramdam ko. Agad ako nagtungo sa kwarto pagdating sa bahay. Sa konting minutong nakausap kami ni Oliver ay para akong naubusan ng lakas. Agad akong nagtungo sa kama at nahiga. Hindi pa man ako natatagalang nakapikit ay biglang bumukas ang pintuan. Agad ako nagmulat at namataan ko si Rafael na nakatayo malapit sa akin. Pinagmasdan lang niya ako at nakadama ako ng pagkailang. Kailan pa nga ba nang huling nag-ayos kami ng maayos? Hindi na ako sanay sa presensya niya dito sa kwarto. Simula noong iwasan niya ako. Bakit? Ang aga mo ata ngayon? Itinago ko ang nerbiyos sa boses. Grace told me that you called my office. Why? Imbes ay ganting tanong niya. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Napakagatlabi ako. Ang totoo ay wala na sana akong balak sabihin sa kanya. Hindi ko na rin siya tinawagan sa number niya dahil nag-aalangan ako. Sasabihin ko sana na magpapacheck up ako. Tipid na sagot ko. Iniwasan ko siyang tingnan dahil kanina pa siyang nakatitig. Bakit? May nararamdaman ka ba? Agad na nabalot ng pag-aalala ang boses niya. Sumasakit lang ang tiyan ko paminsan-minsan, pero hindi bale. Kaya ko namang magpa-check up pag-isa. Pasensya na, naisip ko lang sabihin sa'yo kanina. Ipahatid mo na lang ako kay Larry. No, sasamahan kita if that's what you want. Hindi naman, napabiglang tanggi ko, kaya nakakunot namang napatingin siya sa akin. Ibig kong sabihin, kahit hindi na, baka busy ka. I'll make time, Angela. Just tell me the date and time. Seryosong tura niya. Sobrang busy mo na kasi. Sagot ko. Oo, may negosyong inoffer si Grace. Hindi niya inalis ang mga mata sa mukha ko, kaya naman pilit kong itinago ang emosyon. Ayaw kong isipin niya na hindi ako tumutupad sa kasunduan namin. Ganun ba? Mabuti naman. Kunwari sagot ko. Sige, sasabihan na lang kita sa check-up ko. Okay, tipid na sagot niya. Salamat, ani ko. Dahil hindi ko na kayang tagalan ang mga mata niya, ay humiga na ulit ako sa kama, patalikod sa kanya. Nararamdaman ko pa rin ang nakakapaso niyang mga mata, pero hindi ko na siya kinausap. Ilang saglit pa siyang nanatili sa pwesto. Pagkakuwan
ay narinig ko siyang humakbang palabas ng kwarto. Sakalang ako nakahinga ng maluwag. At least, he is still concerned with our son. Sapat na sa akin ang anak na lamang namin ang mahalin niya. Dumating ang araw ng check-up ko, ngunit walang Rafael ang sumipot. Sinabihan ko naman siya sa text pero wala akong na-receive na sagot buhat sa kanya. Pinaasa pa niya akong sasama siya. Iyon naman pala ay hindi niya matutupad. Maging si Larry ay hindi dumating para sunduin ako. Kaya napilitan lang akong kumuha ng taxi dahil malilate ako sa appointment ko. Abot-abot ang sama ng loob ko kay Rafael. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagtipa ako ng napakahabang mensahe sa kanya. Gustuhin ko mang ipagtanggol siya sa isipan ko. Hindi ko magawa dahil nabalot na ako ng inis. Lalo pa at sa likod ng isipan ko ay iniisip kong marahil ay si Grace ang kasama niya. Mataas ang blood pressure mo. You should rest and we need to monitor your condition. Paalala sa akin ni doktora at halata ang pagkabahala niya. May inabot siya sa akin ng mga tabletas. This is the safest medication that I can offer you. Please be careful, Mami. Lahat ng bawal ay iwasan mo na muna. Magpahinga ka na muna. Kapag may nararamdaman ka, tawagan mo agad ako. Inabot ko ang tabletas. Nakahinga ako ng maluwag dahil safe naman ang baby. Kaya lang, kung magpapatuloy ang mataas kong BP, ay baka malagay sa panganib ang buhay namin pareho. Naglalakad na ako palabas ng building nang nakasalubong ko si Rafael. Humihingal pa siya at bakas ang pagmamadali. Angela, I'm sorry. Okay lang, alam ko naman na busy ka. Pero sana naman ipinasundo mo man lang ako. Alam mo namang malayo itong clinic ni doktora. Malamig na tugon ko. I'm sorry, okay? Inutusan ko si Larry to fetch Grace at hindi siya agad nakabalik. Ano? Si Grace na naman? Bakit ba palaging siya ang inuuna mo? Palagi na lang si Grace. Nakakapagod ka ng mahalin, Rafael. Galit na sigaw ko. Kitang-kita ko nang matigilan siya at mapatitig sa akin. Base sa nababasa ko sa mga mata niya, ay malinaw na nabuko na niya ang aking sekreto. Alam na niya na may nararamdaman ako sa kanya. Maging ako man ay natigilan at hindi nakaimik agad. Nakakapagsisi ang mga salitang binitawan ko. I'm sorry, mahinang bulong ko nang mahimasmasan. Angela, let's talk. Pigil niya sa akin. No, tutol ko at iwinaksi ang kamay niya. Hindi ko siya kailangang harapin ngayon. Alam kong hindi dapat ako makaalam sa inyo. Pero mali ang iniisip mo sa amin ni Grace. Paliwanag niya. Rafael, please. Hindi ko kaya makipag-usap sa iyo ngayon. Gusto ko na lang magpahinga. Tinalikuran ko siya. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya. Alright, ipapahatid kita kay Larry sa mansyon. Magpahinga ka na muna. We'll talk later. Aniya. Nakakabahala. Hindi pa ako handang umamin sa kanya. Pero nagawa ko na. Ano pa ba ang magagawa ko? Kailangan ko rin siyang harapin dahil hindi ko siya kayang iwasan habang buhay. Inihatid ako ni Larry sa mansyon pero nagulat ako sa nadatngang naghihintay sa akin doon. Grace? Batid ko ang mapanuring mata ni Grace na nakasunod sa bawat galaw ko. Nanlakiti na mga mata ni Aling Neng pagkakita sa amin na magkaharap. Halata ang pagkailang niya nang sulyapan ko siya. Kukuha lang po ako na makakain niyo, ma'am. Paalam niya sa akin. Saka dali-daling naglakad patungo sa kusina. Mukhang kilala niya din si Grace. Kung gayoon, makailang beses na rin siguro siyang nakapunta dito. Pagkaalis ni Aling Neng, ay saka ako binalingan ni Grace. Hello Angela, I'm sorry for coming here unannounced. Simula niya. Hindi agad ako sumagot. Naupo ako sa mahabang sofa katapat ng pwesto niya. Magkaharap na kami at matapang kong sinalubong ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Siguradong ako ang gusto niyang makausap sa pagpunta niya dito. Kumakalabog ang dibdib ko sa kaba, ngunit itinago ko iyon. Hindi ko ipapakita sa kanya ang tunay na damdamin. Ayaw kong isipin niya na duwag ako. Kahit ang totoo ay natatakot ako sa sasabihin niya sa akin tungkol sa kanila ni Rafael. Bakit ka nandito?
Wala si Rafael dito. Pinilit kong maging seryoso ang boses. Tumawa siya ng mahina at bahagyang tumango. Pagkatapos ay nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata ko. Higit na siyang seryoso kumpara kanina. Matapang ang mga mata niya na nakatitig sa akin. Tinatansya ang tapang na nakikita sa aking mukha. Kabado man ay hindi ako nagpatinag sa kanya. You mentioned before that you knew who I was in Rafael's life. Alam kong alam mo ang nakaraan namin. Grace, I don't want to be rude, pero diretsahin mo na ako. Ano bang gusto mong sabihin? Angela, talaga bang mahal mo siya kaya kayo nagpakasal? Napatitig ako sa kanya. Bakas ang sakit sa mga mata niya. Nakakagulat ang tanong niya dahil ang inaasahan ko ay alam na niya ang kasunduan namin ni Rafael. Oo naman, bakit mo naitanong? Paano si Oliver? Hindi mo na ba siya mahal? Agad na napakunot ang noo ko. Anong sinasabi mo? May asawa na si Oliver. Alam ko ang tungkol sa inyo, Angela. Sinabi niya sa akin, hindi niya mahal si Lucy. Ikaw ang mahal niya. Umahon yata lahat ng dugo ko sa ulo sa narinig. Kung gayon, ay pinag-uusapan niyo kami? Bakit mo sinasabi sa akin ngayon yan, Grace? Babae ka din. Alam mong asawa ni Oliver si Lucy. Pero pinatulan mo din siya noon. Singhal niya. Napatitig lang ako sa kanya at siya naman ay nabalot ng guilt ang magandang mukha. Ilang beses niyang ibinuka ang bibig para humingi ng tawad pero tila wala siyang maapuhap na salita. Gusto ko na siyang paalisin dahil lalo lang nadaragdagan ang isipin ko sa tinatakbo ng usapan namin. Bakit sinabi pa ni Oliver sa kanya ang nakaraan namin? Paano kung sabihin ni Grace sa pamilya ni Rafael? I'm sorry. Mahinang usal ni Grace. Tumayo siya at humakbang palapit sa akin. Nagtatakang pinagbasdan ko siya at hindi ko inaasahan ang sumunod niyang gagawin. Lumuhod siya sa harapan ko at inabot ang kamay ko. Angela, alam kong magagalit siya sa akin sa sasabihin ko, pero hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. I came back here from Australia at sa pagdating ko dito, si Rafael ang unang gusto kong makausap. Hindi ko akalain na pagbalik ko dito, huli na ang lahat. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya. Ang mga mata niya ay nakikiusap at nanginginig pa ang mga labi. Naalala ko ang tagpong ito, iyong sakit na nakaratay sa mga mata ko noong tapusin ni Oliver ang relasyon namin ng bigla. Hindi ko magawang magsalita dahil ang puso ko ay kumikirot din. Nahuhulaan ko na kung anong gusto niyang sabihin. Pinapunta ba siya ni Rafael dito para kausapin ako? Nakikiusap ako sa iyo, Angela. Ibalik mo na sa akin si Rafael. I regret leaving him without explaining. Now that I am ready, saka naman siya nag-give up sa akin. Sabi niya, hihintayin niya ako hanggang sa handa na akong harapin siya muli. And his family, our family. Hindi ko siya inagaw sa iyo, Grace. I can't believe how weak I was. Gusto kong sumigaw, pero halos bulong lang ang aking boses. Para akong nanghihina sa sakit na nararamdaman. Hinihingi niya sa akin ang lalaking kailanman ay hindi ko naging pagmamay-ari. Alam ko, pero kung dahil lang sa baby kaya kayo nagpakasal, palayain mo na siya. Alam kong magkakaayos pa kami, Angela. Ramdam ko na may nararamdaman pa siya sa akin. Tanggap ko na magkakababy kayo, basta hiwalayan mo lang siya. Nakikiusap ako. Hayaan mo kami magkaroon ng isa pang pagkakataon na magkasama. Nanlalamig ang mga kamay ko at nangingimi na rin ang aking mukha. Mahal ko siya, Grace. Hindi lang dahil sa baby, kaya kami nagpakasal. Napaawang ang bibig ni Grace at ilang minuto muna akong tinitigan. Marahil nabasan niya ang katotohanan sa sinasabi ko, kaya napahagulhulo siya. Nagulat pa ako nang maramdaman ang pagpatak ng sariling luha sa aking mga palad na noon ay mahigpit na hawak ni Grace. Umiiyak na rin ako kasabay ni Grace. Parang dinudurog ang puso ko. Bakit ang sakit magmahal? Ano bang mali sa akin? Bakit sa tuwing magmamahal ako, may ibang tao akong nasasaktan? Una, si Lucy. Ngayon naman, si Grace. Kasalanan ko ito.
Hindi ko dapat si Rafael minahal dahil alam kong may Gracie ang hinihintay. Should I let him go para maging masaya na lang silang dalawa? Biglang kumirot ang puso ko sa isiping bibitawan ko si Rafael. Tila bakusa itong tumututol. Siya namang pagdating ni Aling Neng, halos mabitawan niya ang bitbit na tray ng pagkain sa eksenang nadatngan. Pareho kami ni Grace na umiiyak at nakaluhod pa siya sa harapan ko. Ma'am Grace? Ma'am Angela? Ano pong nangyayari? Nilapitan niya si Grace at pilit itinayo. Kasalanan ko, Aling Neng. Umiiyak na sagot ni Grace. Hinaplos-haplos naman ni Aling Neng ang likod niya. Habang nakamasid ako sa kanila, ay nakadarama ako ng matinding hiya. Malinaw na malapit din si Aling Neng sa kanya. Wala nga ako sa lugar. Si Grace dapat ang nasa lugar ko. Hindi ko na kayang tagalan ang sitwasyon, kaya tumayo na ako at nagpaalam. Gusto kong lumayo at mapag-isa. Alam kong nakamasid sa akin sila Aling Neng, pero hindi ko sila nilingon. Nasa ilang baitang na ako ng hagdan na parang umikot ang paligid at unti-unting nagdilim ang aking paningin. Napahawak ako sa ulo at natigil sa pag-akyat. Ma'am Angela? Tawag sa akin ni Aling Neng. Noon ko siya nilingon dahil sa aking kakaibang pakiramdam. It's as if my consciousness was separating from my body. Nagtuloy ang pagdilim ng aking paningin hanggang sa may nakita akong mga mumunting liwanag, ngunit si Aling Neng ay hindi mahagip ng aking mga mata. Biglang parang may umahon mula sa sikmura ko hanggang sa aking lalamunan. Gustuhin ko mang sumigaw at tawagin ang mga kasamahan ko, pero hindi ko na nagawa nang bigla ay kusang nanigas ang buo kong katawan, maging ang likod at leeg ko. Dahil doon ay nahulog ako sa hagdan, ngunit nagpatuloy lang ang aking panginginig. Hindi ko na nalalaman ang nangyayari sa paligid at nagdilim na rin ang aking paningin. Ma'am! Ma'am! Narinig ko ang mga pagtawag sa akin, pero ang katawan ko ay nagsimula ng manginig at hindi ko iyon kontrolado. Makailang beses ko ding nakagat ang aking dila dahil sa walang humpay na panginginig, pero wala akong magawa para pigilan iyon. Sinubukan kong imulat ang mga mata para sana tingnan ang mga tao sa paligid ko, ngunit naging napakalabo ng aking paningin. Unti-unting nakadarama na ako ng pagod. Ano ba ang nangyayari? Nagpatuloy ang mga nagkakagulong boses sa paligid ko at wala akong maunawaan sa kanila. Tuloy lang sa kusang paggalaw at panginginig ang aking buong katawan hanggang sa unti-unti na akong nilamon ng kadiliman. Mula sa malayo ay naririnig ko ang mga boses. Tinangka ko silang tawagin, ngunit isang ungo lang ang tangi kong nagawa. Unti-unting lumalapit ang mga boses hanggang sa naaninaw ko na ang mga pinagmula noon. Pagbukas ko ng mga mata ay tumambad sa akin ang ilaw, buhat sa kisame ng pasilyo na dinadaanan ko. Nasa na ba ako? Anong nangyayari? Bakit ako nandito? Naramdaman ko ang pananakit ng aking buong katawan. Ang anak ko. Automatikong tumaas ang kamay ko para damihin ang tiyan ko. Agad ang pagguhit ng sakit ng aking katawan ng munting kilos na iyon. Mula sa nanlalabong mga mata ay naanino ko ang mga tao na nakapwesto sa tigkabila kong tabi. Humahagos sila habang itinatakbo ang kung anumang hinihigaan ko. Anong ginagawa nila sa akin? Noon ko napansin ang mga aparatos na nakakabit sa akin. Muli kong naramdaman ang pamimigat ng talukap. She has regained consciousness, wika ng isa. Doktora C, tawag ng isa pang babae. Nagmamadali ang mga hakbang na narinig kong lumalapit sa pwesto ko. Gustuhin ko mang magmulat pero para akong hinahatak patungo sa isang madilim at malayong lugar. Kusang sumasara ang talukap ko at lumalayo ang mga boses. How is she? Boses iyon ni Doktora C. She had a seizure and she injured herself that causes placental abruption. We need to deliver the baby now. No, hindi maaari. Masyado pang maaga para mga anak ako. Ang anak ko, kailangan nilang isalba ang anak ko. Gustong gusto kong kumilos at magtanong, pero hindi ko kaya. Maging ako ay parang hinihila patungo sa dilim.
Inilipat ako ng pwesto at nakatapat na ako sa isang maliwanag na ilaw. Anak, lumaban ka. Ang kalooban ko ay tumatangis at puno ng pag-aalala. Pero sa kabila noon, ang katawan ko ay tumatangging kumilos. Kung ano man ang ginagawa ng mga doktor, hindi ko na alam. Kusang umagos ang mga luha ko sa isiping nasa panganib ang buhay ng anak ko. Siya na lang ang meron ako. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Mabilis ang kilos sa mga tao sa paligid ko hanggang sa may lumapit sa akin na may hawak na panturok. Gusto ko sana siyang tanungin kung maayos ba ang anak ko. Pero nagpatuloy lang siya sa ginagawa. May itinurok siya sa swero. Ilang saglit lang ay naramdaman ko na ang pagpasok noon mula sa aking kamay. Dahil doon ay lalo akong nakadama ng antok. Huwag. Gusto ko pang makita ang anak ko. Huwag niyo akong patulugin. Pilit ko mang iwaksi ang pamimigat ng talukap. Ngunit sa huli ay wala akong nagawa. Muli, nilamon na ako ng dilim. Anak ko. Tahimik ang paligid nang magbulat ako ng mata. Puti ang buong kwarto na siyang ipinagtaka ko. Sinubukan kong kumilos pero agad na gumuhit ang sakit mula sa aking tiyan at tumatawid iyon hanggang sa aking paa. Ibinaba ko ang mga mata at noon ko napansin na may binder ang aking tiyan. Wala na rin ang dating umbok niyon. Saka ko lang naalala ang mga nangyari. Mula sa naging pag-uusap namin ni Grace hanggang sa hospital, napadaing ako ng pilitin kong bumangon. Agad naman ang naramdaman kong pagkilos sa mga kasamahan ko. Gising na siya. Boses iyon ni nanay. Anak, wika ni tatay nang makalapit sa akin. Puno ng lungkot at pag-aalala ang mga mata nila. Imbes na sumagot, ay dumako ang mga mata ko sa iba pang naroroon sa kwarto ko. Namataan ko si Rafael na nakatayo di kalayuan sa akin. Nakamasid lang siya sa akin. Tahimik at para bang ayaw niya akong lapitan. Agad na inabot ni Mami Donna ang kamay niya at bahagyang pinisil iyon. Sa isang sulok ay tahimik ding nakamasid sa amin ang daddy niya. Unti-unting umahon ang takot ko sa nakikitang kilos nila. Tiningnan ko si nanay at nang magtama ang mga mata namin ay lalo akong kinabahan. Kumusta ka anak? May masakit pa ba sa'yo? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Mas mahalaga sa aking malaman kung nasaan ang baby ko. Nay, asan po ang baby ko? Biglang naging malamlam ang mga mata ni nanay. Sinulya pa niya si tatay na noon ay tila nahihirapan sa sitwasyon. Bahagya pang nanginig ang mga labi ni nanay nang muling nagsalita. Anak, kuwan kasi. Nabasag na ang boses ni nanay, kasabay noon ay ang panginig ng aking kamay. Nay, ano po yun? Sabihin niyo po sa akin. Angela, anak, huminahon ka. Mahina ka pa baka kumapaano ka. Awat ni tatay. Hindi tay, sabihin niyo sa akin, gusto kong malaman, may nangyari ba? Naglandas na mga luha sa aking pisngi. Para akong sinaksak na madaming kutsilyo at hindi ko malaman ang mararamdaman. Gusto kong takasan ang sitwasyon. Anak, masama ang pagkakahulog mo sa hagdan. Naapektuhan ng bata at hindi siya naisalba ng mga doktor. Umiiyak na paalam ni nanay sabay yakap sa akin. Gumuhit ang sakit mula sa aking sikmura hanggang sa aking puso. Parang dinurog ang puso ko sa narinig at anumang oras ay mawawalan ako sa ulirat. Iyon ang pinakamasakit na bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Naging sunod-sunod na ang pagpatak ng aking luha at nahihirapan na akong huminga. Bakit, Nay? Bakit? Hindi pwede. Sigaw ko habang umiiyak. Gusto kong magwala pero mahigpit nila akong niyakap ni tatay at kinalma. Anak ko, bakit siya pa? Sana ako na lang. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Wika ni nanay. Walang katumbas ang sakit na aking nararamdaman. Gusto ko na lang mawala sa mundo. Bakit ang anak ko pa ang walang kamalay-malay? Ang anak ko pa na walang kasalanan. Sa lahat na nangyayari sa akin, wala akong ibang hiniling kundi ang kaligtasan niya. Ngayon, siya pa ang kinuha sa akin. Kung pwede lang bumalik ang kahapon ay gagawin ko.
Buburahin ko ang mga pangyayaring iyon na nawalan ako ng malay. Hinaplos ko ang tiyan, ngunit wala na ang pamilyar ng pakiramdam ng mumunti kong anak na kasama ko ng ilang buwan. Wala na ang umbok doon at ang sakit isipin na hindi ko man lang siya narinig na umiyak. Lalo akong napahagulhol. Wala na akong pakialam kung sumasakit na ang tiyan ko sa kakaiyak. Namataan ko si Rafael na nakatungo at base sa hitsura niya ay alam kong umiiyak din siya. Gayon din ang mami niya. Kasalanan ko kaya siya nawala. Sana ako na lang ang namatay at hindi ang anak ko. Tangis ko. Anak, hindi mo kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Sagot ni tatay. Bahagyan niya akong niyugyog at pinilit na tingnan siya. Kasalanan ko ito, tay. Pinaparusahan ako ng Diyos dahil sa aking mga kasalanan. Dahil makasalanan ako, ito ba ang karma ko? Ang sakit-sakit, tay. Anak, hindi. Saway ni nanay na napahagulol na rin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi, anak. Nay, ang sakit-sakit. Patawarin mo ako, anak. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Hindi mo kasalanan. Ako ang may kasalanan. Iyak na rin ni nanay. Itinanim ko sa isipan mo mga bagay na yan. Palagi kong sinasabi sa iyo noon na makasalanan ka. Hindi totoo na pinaparusahan ka niya. Maniwala kang mahal ka ng Diyos at hindi niya ginusto to. Magpakatatag ka lang, anak. Kahit ano pang sabihin na ni nanay, ay hindi na nabawasan ang sakit na aking nararamdaman. Bigla ay lumapit sa akin si Rafael sa pwesto namin. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Nawala ang anak namin dahil sa akin. Angela, I'm sorry. Aniya. Naupo siya sa tabi ko. Halata ang lungkot at pagsisisi sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit siya humihingi ng tawad sa akin. Dahil pakiramdam ko ngayon ay kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko na pinabayaan ko ang sarili ko. Kung hindi sana ako nagpadala sa damdamin, ay hindi ito mangyayari sa anak ko. Rafael, I want to see him. Our baby. Gusto ko siyang makita. Please. Ramdam ko ang pag-aalangan niya. Angela, magpahinga ka na muna. Please, kailangan ka munang matingnan ng doktor. Sa tingin mo ba ay makakapagpahinga ako ngayon? Wala akong ibang gusto kundi makita ang anak ko. Pilit ko. Gagawin natin yan pagkatapos kang makita ng doktor, okay? Pagpapakalma niya sa akin. Inabot niya ang kamay ko at marahan na pinisil iyon. Nasa ganoon kaming pwesto nang bumukas ang pintuan ng kwarto at iniluwa noon si Grace. Parang isang eksena sa pelikula na bumalik sa alaala ko ang naging pag-uusap namin. Kung paano siya nakiusap sa akin na palayain si Rafael. Hanggang sa nangyari na ang aksidenteng naging dahilan ng pagkawala ng anak ko. Bakit nandito pa siya? Talaga bang desidido na siyang bawiin si Rafael? Mabilis kong binawi ang kamay ko na hawak ni Rafael. Nagtatakang tiningnan naman niya ako pero hindi ko sinalubong ang mga tingin niya. Oo nga pala, nandito si Grace. Kung maghihiwalay kami, kailangan ko ng pag-aralan na alisin ang nararamdaman para sa kanya. What are you doing here? Can't you see? We're still grieving. Napapitlag ako sa mataray na boses ng mami ni Rafael nang balingan niya si Grace. Kailanman ay hindi sumagi sa isipan ko na posibleng ayaw ng pamilya ni Rafael kay Grace. Pero base sa nakikita ko ngayon ay parang iyon nga ang sitwasyon. Nang sulyapan ko ang Mami Donna ay halata ang matinding iritasyon at disgusto sa maganda niyang mukha habang nakamasid kay Grace. Napatungo si Grace sa naging pagtanggap sa kanya ng mami ni Rafael. Marahil, hindi niya inaasahan iyon. May namuong luha sa mga mata niya nang muling mag-angat ng tingin. Can't you see? We're still grieving. Ulit na tanong ng Mami Donna ni Rafael. Mabilis namang nilapitan ito ng asawa para pakalmahin. Han, no Rafi, I don't even know why she's here. Basta ka nalang babalik at lalapitan ng anak ko kahit na alam mong may asawa na siya. You don't even have the decency to apologize to us. Nakalimutan mo na ba ang nakakahiyang dinulot mo sa amin? When you broke up with my son
A day before your wedding? Tita, I'm sorry. I plan to talk to you. Don't call me tita. In case you don't know, what you did to us is not okay. Napahiya kaming lahat. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha ni Grace. Yesterday, you were there with Angela, had an accident. Anong ginawa mo sa bahay ni Rafael? Hindi si Grace makapagsalita. Ang mga mata niya ay dumako sa akin, pagkatapos ay kay Rafael. Namumutla siya at puno ng pagsisisi ang mga mata. Donna, calm down. Baka lalong ma-stress si Angela. Mahina pero madiing awat ng Daddy Rafi. Iha, now is not the time. Baling din niya kay Grace na noon ay parang itinulos sa kinatatayuan. Ngunit imbes na umalis ay binalingan ako ni Grace. Angela, I just want to apologize for what happened. Iniwas ko lang ang mga mata sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya na ayos lang. Pero alam kong hindi. I lost my baby and I am not okay. Sa tingin ko, matatagalan pa bago ako makabawi sa sakit na nararamdaman ko. Sinisisi ko ang sarili sa nangyari. Pero sa maliit na bahagi ng utak ko ay sinisisi ko din siya. Alam kong wala akong basihan, ngunit naririto ang mga tanong sa isipan ko. Kung hindi ba siya dumating, mangyayari ba ang nangyari sa amin ng anak ko? Hindi ako sumagot dahil hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Ang mga magulang ko naman ay tahimik lang na nakikinig. Malamang nagtataka din sila kung sino si Grace. Grace, you should leave. Ulit ng daddy ni Rafael. Mabilis na tumalikod si Grace at nagmamadaling tinungo ang pintuan. Kahit hindi ko siya tingnan, ay alam kong umiiyak siya. Sinulyapan ko si Rafael na noon ay nakatitig lang sa akin. Hindi mo ba siya susundan? Bakas ang pagkagulat ng gwapo niyang mukha sa tanong ko. Bakit? Dahil siya ang mas nais mong kasama. Iyon sana ang gusto kong isagot sa kanya. Pero pinigil kong lumabas ang mga salita sa aking bibig. Nasa paligid lang ang mga magulang namin. At ayaw kong magkaroon pa sila ng mas malalim na dahilan para magalit kay Grace. At maging kay Rafael na rin mismo. Angela, I'll stay here with you. Diin ni Rafael. Tinitigan ko siya. Pero hindi na ako sumagot. Hindi ko kayang maniwala sa sinabi niya. Hindi ba? At nito lang ay mas pinili niyang makasama si Grace. Ayaw ko na muna mag-isip ng tungkol sa damdamin ko sa kanya. Ang puso ko ay napapagod na at ang isip ko ay iisa lang ang laman. At iyon ay ang anak ko na hindi ko man lang nasilayang buhay. Bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Doktora C. She had a sympathetic look on her face. Mami Angela? Bating niya sa akin. Mami Angela, bagay pa ba sa aking tawagin ng mami kung hindi ko nga nagawang iluwalang anak ko ng buhay at malusog? Napatungo ako at muling namuo ang mga luha. Marahang inabot ni Doktora ang braso ko. It's not your fault, Mami, and I am sorry we were not able to save your baby. Ginawa namin ang lahat, but it's too late. Hindi ako makasagot dahil sa pag-iyak. Bahagya lang akong tumango-tango at umiling sa bawat tanong niya. Si Rafael naman, sa tabi ko, ay tila nahihirapan sa nakikitang pagluha ko. Panay ang abot niya sa akin ng tissue. You should focus on regaining your health for now. I know you're grieving, but also be mindful for your health condition. May swelling pa at kapag nakita kong maayos ka na, saka kita papayagang lumabas, okay? Tumango ako sa sinasabi ni Doktora. Nagulat pa ako nang maramdamang inabot ni Rafael ang kamay ko. Pinaglaro niya ang daliri doon. Kinagat ko ng madiin ang mga labi ko para pigilan ang mga hikbi. Lumapit din ang mami niya at kinulong kaming dalawa ng yakap. Ma'am, sorry po. Hindi ko nagawang ingatan ang baby. Simula ko. Shh! It's not your fault. Aniya. Sa narinig ay nabawasan ng takot na nararamdaman ko. I want to see my baby. Bulong ko kay Rafael. Nag-aalangan siya
at tinitigan ako. Please, pakiusap ko. Tiningnan niya mga magulang na bahagyang tumango, saka ibinalik sa akin ang mga mata. Okay, sasamahan kita. Sa huli ay pagpayag niya. Napahawak ako sa dibdib habang nakatunghay sa walang buhay kong anak. Animoy may kutsilyong nakatarak sa puso ko. Sobrang sakit. Walang naghanda sa akin sa ganitong katinding sakit. Sa likod ko ay nakaalalay sa akin si Rafael. Nasa likod lang namin si nanay, pero hindi na sila lumapit pa. Hindi ko na napigilan ang pagkawala ng mga hikbi. Minasdan ko ang magaganda at maliit niyang mukha, pati na rin ang kanyang mga kamay at maliliit na daliri. Siya ang batang nasa sinapupunan ko, ang may alam ng lahat ng nararamdaman ko. Ang lahat ng pagtangis at pagtawa ko sa loob ng 6 na buwan. Siya ang madalas na kausap ko sa bawat gabi bago ako matulog. Ngayon ay heto siya at wala ng buhay. Ni hindi ko man lang nasilayan ang pagmulat ng kanyang mga mata. Patawarin mo ako, anak. Kausap ko sa kanya. Hindi lingid sa akin ang pagluha ni Rafael sa tabi ko. Masakit din para sa kanya ito. Sa ilang buwan ay nakita ko kung gaano niya kamahal ang anak. Patuloy lang ako sa pag-iyak at pagtangis hanggang sa nilapitan ako ni nanay. Anak, tama na. Baka kumapaano ka niyan. Kanina ka pang umiiyak. Habang sinasabi iyon ay naglalandas din sa mga mata niya ang luha. Hindi ko akalain na makikita kita sa ganitong sitwasyon, anak. At napakasakit din para sa akin na makita kang nagdurusa. Inabot ko si nanay at niyakap ako ng mahigpit. Namataan ko na rin si Ate Vicky na noon ay umiiyak na nakamasid sa amin. Lumapit siya sa akin at hindi pa man ako nakakapagsalita ay humagulhol na rin siya ng iyak. Baka sa mga mata niya ang labis na awa para sa akin. Ilang minuto kaming magkakayakap hanggang sa kumalma ako. Base sa kagustuhan namin ay ibinuro lang anak namin at mismong araw ng libing niya nang pahintulutan ako ni doktora na makalabas ng hospital. Sa mga araw na lumipas ay hindi man lang nabawasan ang sakit ng pagkawala ng anak ko. Sa tuwing iniisip ko siya ay bumabalong ang luha ko. Napakadaming tao ang lumapit sa amin at nagpaabot ng pakikiramay. Maging ang mga katrabaho ko at maging ang big boss namin ay naroroon. Hindi ko sila halos nakausap dahil ang atensyon ko ay nasa pagluluksa sa pagpapaalam sa anak ko. Sana lang ay maunawaan nila ako. Wala akong lakas para harapin sila. Hindi sapat ang mga salita para magpahilom ang sakit na iniinda ko. Batid ko din ang presensya ni Oliver at asawa niyang si Lucy, ngunit hindi ko sila nakausap. Iha, I know you're hurting. I don't know what to say to make you feel better. Maging ako ay hindi ko alam kung paano alisin ang sakit na nararamdaman ninyo ng apo kong si Rafael. Pero iisa lang ang sigurado ako. Panahon lang ang makakapagpabawas ng sakit. The pain won't go away. It will stay there forever. Pero sa paglipas ng panahon, matututunan mo ring harapin ang bawat araw ng normal. Boses ni Lolo Miguel iyon na nilapitan ako matapos mailibing ang anak namin. Naroroon pa ako at nakatayo sa puntod niya, habang ang karamihan sa mga tao ay nakaalis na. Lo, pasensya na po kayo. Nakatungong tugon ko. Iha, you don't say sorry for what you feel. Nasasaktan ka ngayon, hihintay naming maghilom ang sugat mo. Matalinhagang tugon naman ni Lola Elena. Wala sa loob na niyakap ko sila. Iha, huwag mong kakalimutan na may asawa ka. Hindi mo kailangang sarilinin ang sakit. Nilingon ko si Rafael na nakatayo di kalayuan sa amin. Alam kong hinihintay niya ako. Sa mga nagdaang araw ay halos hindi din kami nag-uusap. Ngayon ko lang namalayan na palagi siyang nakaalalay sa akin, ngunit hindi ko napapansin iyon. Sorry po, Lola. Iha, tulad mo, nasasaktan din siya. Huwag niyong pabayaan ang isa't isa. O siya, mauna na kami ng lolo mo. Lalo akong nakonsensya
sa sinabi ni Lola Elena. Ang totoo ay hindi ko alam kung papaano kakaharapin si Rafael matapos kong aminin sa kanya na mahal ko siya. Ngunit nasundan iyon ng pagkawala ng anak namin. Masyadong madami na ang nangyari at hindi ko na alam kung kaya ko pang panindigan ang kasunduan namin. Hindi ko naman akalain na sa pagpayag ko ay labis akong masasaktan. Ilang beses nang pumasok sa isip ko na tapusin na ang lahat. Panahon na siguro para talikuran ang kasunduan namin. Gusto ko na lang simulan ulit ang buhay ko na malayo sa kahit na sino sa kanila. Gusto ko na lang burahin ang malungkot na kabanatang ito sa aking buhay. Tahimik kaming pareho ni Rafael habang nasa biyahe, pabalik sa mansyon. Mabigat pa rin ang loob ko at hindi ko alam kung paano magpapatuloy sa buhay, lalo na sa kasunduan namin. Ang daming nagbago sa pagkawala ng anak ko. Siya ang dahilan kung bakit pumayag ako sa alok ni Rafael na kasal. Ngayon, hindi ko alam kung paano magpapatuloy oras na maghiwalay na kami. Nakamasid lang din si Rafael sa labas, buong biyahe at tila may malalim na iniisip. Pagdating sa mansyon ay agad kaming sinalubong ni na Aling Neng. Halata ang pag-aalala nila ni Jessica habang nakamasid sa amin, lalo na sa akin. Agad ako nagtungo sa kwarto at matapos magbihis ay nahiga padaba sa kama. Muling malayang umagos ang mga luha ko. Para naging napakatahimik ng kwarto namin. Ito ang nais ko, ang katahimikan. Ngunit kasabay ng katahimikan ngayon ay ang kalungkutan. Lalo kong naisip ang baby ko. Tahimik akong umiiyak nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Nilingon ko si Rafael na nakamasid sa akin. His eyes are filled with sadness. Bakas din ang pangingitim ng paligid niyon. Malamang dahil sa puyat. "Okay ka lang ba?" tanong niya. "Okay lang ako, salamat." Tipid na sagot ko. Tumango lang siya at kumuha ng damit sa kabinet. Lumakad na siya palabas ng room nang tanungin ko siya. "Papaano na nga pala tayo, Rafael?" Nahinto siya sa paghakbang at nilingon ako. "What do you mean? Anong plano natin? Wala na ang anak natin." "Nothing changes." "Anong wala? Madaming nagbago, Rafael. Ipagpapatuloy pa ba natin to?" Bahagyang tumaas ang boses ko. Hindi ko din maintindihan kung bakit ako nagagalit sa kanya ngayon. "Why are you asking me that?" Nagtatakang tanong niya. "Dahil ang gulo na. Wala nang dahilan para magpatuloy pa tayo. Una pa lang, hindi dapat tayo nagpakasal pa. Mali ang ginawa natin." Kitang-kita ko ang paglatag sa mga mata niya ng sakit habang nagsasalita ako. Bakit naman siya masasaktan? Hindi ba dapat matuwa siya na papalayain ko na siya? Makakasama na niya si Grace, ang babaeng tunay niyang mahal. Kung hindi man tanggap ng pamilya niya ang babae, ay hindi ko na problema iyon. "Angela, let's not talk about that now. Magpahinga ka na muna. Baka pagod ka lang." "Oo, pagod na ako. Simula nang pumasok ako sa kasunduang ito, I invested too much emotion na hindi naman dapat." Matagal bago siya nagsalita, habang ako naman ay nagsisisi sa mga nasabi ko. "Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Kaya ba, halos hindi mo ako kinakausap nitong mga nakarang araw? Have you forgotten that he is my baby too?" Nagluluksa din ako. Natahimik ako. Ang daming bagay na gusto kong sabihin sa kanya. Madaming emosyon ang gusto kong maunawaan niya. Pero hindi ko maapuhap ang tamang salita. Mas mabuti na rin siguro na hindi ipaunawa sa kanya. Dahil sa huli, alam ko naman na hindi niya mauunawaan ang nararamdaman ko para sa kanya. Don't get me wrong, hindi kita sinisisi. Alam kong nasasaktan ka ngayon. Tanggap ko din kung sinisisi mo ako sa nangyari. Patuloy niya. Halata ang matinding lungkot sa boses niya. At nang tingnan ko siya ay nakalatag din iyon sa kanyang mga mata. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. I always thought of him to be strong. Iyong hindi basta-basta matitinag.
He always looks so confident at hindi kakabakasan ng kahinaan. Pero ngayon ay nakikita kong durog na durog din siya. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Kaya imbes na magsalita ay tumulo na lang ang luha ko. Paano ko siya iko-comfort kung maging ako ay nagdurusa? Wala akong maibigay sa kanya ngayon. Wala akong magagawa para burahin ang sakit na nararamdaman niya. Dahil alam kong hindi ako ang tamang tao. I'm sorry for dragging you into this mess. Pagkakuwan ay usal niya. I hate myself for giving you that agreement, and seeing how broke you are right now makes me hate myself even more. Pinunasan ko ang mga luha. I'm sorry, Rafael. Hindi ko alam kung bakit ako nagsosorry sa kanya. Marahil dahil naisip ko siyang iwan sa gitna ng pagsubok na ito. Naiintindihan ko. Do you really want to stop all this? Gusto mo ba talaga ng annulment? Tanong niya ulit. Hindi ako nakasagot. Muli, para akong sinikmuraan at nanlamig ang aking buong katawan. Nagangat ako ng tingin at sinalubong ko ang madidilim niyang mga mata. Ang mga mata niyang kay sarap pagmasdan. Ngayon ay nakalatag ang samot-saring emosyon doon at maging ako ay nasasaktan habang nakamasid sa kanya. Talaga bang maghihiwalay kami ng ganito? Ang sakit na hindi ko na siya makikita kapag naghiwalay na kami. Halos 2 buwan pa lang kaming magkasama. Ang sakit-sakit na maging sa kanya ay magpapaalam na ako. Pero para sa akin ay wala nang dahilan para manatili ako sa buhay niya. Wala na ang anak ko at nandito na si Grace. Papaano ang kumpanya? Ako na ang bahala. Ipapaliwanag ko kay Lolo Miguel ang lahat. Nanlaki ang mga mata ko. Sigurado ka? Paano ang Milenya? Paano ka? Don't worry about me, Angela. It's the least I can do for you. Hindi iyon sapat para sa mga sakit na idinulot ko sa'yo dahil sa walang kwentang kasunduan natin. Nanghina ako lalo sa sinabi niya. I'm sorry. Umiiyak na sabi ko. Samot-sari na ang emosyon ko. Buhat sa pagkawala ng anak ko at ngayon nga ay maging si Rafael ay hindi ko na mawari kung ano ang dapat maramdaman. Gusto ko nang pagsisihan ang mga sinabi ko kanina. Pero alam kong ginagawa ko lang ang alam kong tama. You don't need to say sorry. Puno ng lungkot na sagot niya. Hindi ka ba naiinis sa akin? O sa sitwasyon? Natali ka na sa akin at ngayon nandyan na si Grace. What about Grace? Inis na tanong niya. Sinulyapan niya ako at bahagyang nakakunot ang noo niya. Alam kong siya ang mahal mo, Rafael. Nahihiya ako sa sarili ko. Sagabal ako sa inyong dalawa. Lalo na ngayon na wala ng dahilan para magsama tayo. I can't help but feel that I am the other woman. At totoo naman, kung wala ako, madudugtungan niyo ang nakaraan niyo. Malungkot na paliwanag ko. Sa wakas, ay nasabi ko din sa kanya ang saloobin bukod sa isang mahalagang detalye. Iyon ay ang pagmamahal ko sa kanya. Minsan ko nang nasabi sa kanya iyon, kaya alam ko may ideya na siya sa nararamdaman ko. Iyan ba ang dahilan mo kaya umayaw ka na? Oo, nung una pa lang na iniwan ako ni Oliver. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang babae na hindi na deserving mahalin. Muli ay nagbalik ang sakit na panloloko ni Oliver sa akin. Iyong pakiramdam na hindi ka pinahalagahan. Parang buong pagkatao mo ay hindi binigyan ng halaga ng taong minahal mo. Nalaman ko na kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. Dahil siya ang pamamanahan ni Lolo Miguel kung hindi ka makakahanap ng asawa, di ba? Napabuntong hininga si Rafael at mariing pumikit saka sumagot. Oo, siya ang pinsan kong sinasabi kong pamamanahan ni Lolo Miguel. Paano mo nalaman? Oliver told me. Mapait na sagot ko. Naliliit na ako sa sarili ko noon pa lang, Rafael, at ngayon lalo iyong nadagdagan dahil maging ang anak ko ay binigo ko din. Ang gagawin ko lang naman ay alagaan siya sa tiyan ko pero hindi ko pa nagawa ng maayos. Nabasag na ang boses ko sa huling sinabi ko.
Agad na lumapit si Rafael sa tabi ko at niyakap ako. It's not your fault, Angela. Lalo akong naniwala na wala akong kwentang tao. Durog na ako, Rafael. Wala na akong maiibigay sa'yo. Ayaw ko nang dagdagan ang mga pagkakamali ko. Nandiyan na si Grace at hahayaan kita. I don't care about Grace. Mariin niyang sagot. Tinitigan ko siya sa mga mata. Kung alam mo lang ang nararamdaman ko ngayon, the truth is, I am blaming myself. It's all my fault kung bakit ka nasasaktan ngayon. Sabi nila ay magaling ako sa lahat ng bagay. Pero kung alin ang pinaka-importante sa akin, dun pa ako pumalpak. Hindi ko kayo ng anak ko na alagaan. At hindi na niya na ituloy ang sinasabi dahil maging siya ay nilukob na ng emosyon. Dahil doon ay mahigpit ko siyang niyakap at naramdaman ko na nga ang pagpatak ng luha niya sa balikat ko. Lalo ko pang hinigpitan ang yakap sa kanya sa pag-asang mabubura noon ang lahat ng sakit na nararamdaman namin pareho. Magkayakap lang kaming dalawa. Dinig na dinig ko ang tibok ng puso niya. Kung sana lang ay ako ang dahilan ng pagtibok noon. Kung sana lang ay ako ang babaeng makapagbubura ng kalungkutan niya. Please, don't leave. I want you here with me. Narinig kong pakiusap niya. Hindi ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanya nang ikulong niya sa mga palad ang mukha ko. I'll just settle things with Grace, then we'll talk. Kahit hindi ko nauunawaan ang ibig niyang sabihin, ay napatango ako, lalo na mapagmasdan ko ang nangungusap niyang mga mata. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan niya dahil unti-unti bumababa ang labi niya sa labi ko. Napapikit ako ng mariin nang maramdaman ko ang paglapat niyon. Masuyo niya akong hinalkan hanggang sa natangay na ako. Tinugon ko iyon at naramdaman ko na lang ang paglapat ng likod ko sa kama. Naglakbay ang mga kamay niya sa buong katawan ko at napaungol ako sa bawat haplos niya. Muli ay binuhay niya ang pag-asam ko sa kanya na pilit kong ibinabaon sa limot. Napamulat ako na mapagtantong tumigil na siya sa paghalik sa akin at nakatitig lang sa mukha ko. I need to stop, Angela, or Dr. C will be mad at me. Aniya, noon ko lang naalala ang kondisyon ko. Kakapanganak ko pa nga lang pala. Napapahiyang inayos ko ang nagulong damit. You need to rest. Tumango ako at umayos ng pwesto sa kama. Siya naman ay naramdaman kong naglakad patungo sa banyo. Bit-bit ang mga damit. Narinig ko ang pagbukas ng shower at ang mga kilos niya sa loob. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagulat pa ako nang maramdaman siya sa tabi ko. Mabilis akong bumangon at nilingon siya. Bakit? Can I stay here? Pakiramdam ko kapag nag-isa ako, malulungkot lang ako lalo. Malungkot akong napangiti dahil ganun din ang nararamdaman ko. Ang totoo, hindi din ako makatulog. Naiisip ko pa rin siya. Ani ko na ang tinitukoy ko ay ang baby ko. Inabot niya ang kamay ko at marahang hinaplos iyon. Iniisip ko na lang na masaya siya kung nasan man siya ngayon at pinapanood tayo. Hindi kaya siya disappointed sa akin? Tanong ko. Of course not. Alam niyang mahal na mahal natin siya. Nagpatuloy lang kami sa pagkukwentuhan. Sa ganoong paraan ay maibsan man lang ang sakit na pangungulila namin sa anak. Sa pagkakataong ito ay ramdam kong mas bukas sa akin si Rafael. Walang pader sa pagitan naming dalawa. Kahit papaano ay gumaan naman ang pakiramdam ko hanggang sa hindi ko namalayan kung anong oras na ako nakatulog. Naramdaman ko pa ang mga labi niya sa noo ko pero hindi ko masabi kung parte na ba iyon ng panaginip ko o realidad. Kung ako ang tatanungin, sana ay realidad na lang na hinagkan niya ako.